Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1701. Ngumiti si Bruce at sinabing, may kasabihan sa Erudia na huwag subukan ang imposible. Ngayon, sa wakas ay naunawaan ko na ang kahulugan ng kasabihang iyon. Dapat ang mga raider ng Erudia na naging napaka-aktibong kaganapan. Hindi sila pumunta sa East War Zone. Sa halip, pumunta sila sa kanluran. Haha, so, binago nila ang plano, ha? Masyadong masama para sa kanila na ang aming kuta sa kanluran ay hindi malulutas. Hindi nila matagumpay na makakagawa ng sorpresang pag-atake sa atin. Wala nang pag-asa para sa kanila. Ngayon, nagpaplano silang gumawa ng frontal attack, pero ang pag-atake kasama lang ang mga taong iyon. Nakakatawa. Pinagtawanan ng ruling union ang walang kwentang plano. Sa kanilang mga mata, si Levi ay gumawa ng isang napakakamangmang desisyon. Maging si Tobias ay hindi makapaniwala sa katawa-tawang plano ng pag-atake. Lolo, mangyaring iligtas ako. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumunog. Ha? Apo ko ba yan? Carter. Hindi na napigilan ng sinaunang pamilyang medical elite ang kanilang sarili. Parang lahat sila nawalan ng malay. Sa tuktok ng bundok sa di kalayuan, napaluhod si Carter. Isang itim na saber ang nakasabit sa kanyang leeg. Napasigaw si Carter sa sobrang takot. Iligtas mo ako, Lolo. Sinusubukan nila akong patayin. Ang medical elite ay naging balisa. Bitawan mo ang apo ko ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong makakatagpo ka ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Bitawan mo siya o pagbabalatan ka namin ng buhay. Ang medical elite at iba pa sa sinaunang pamilyang iyon ay naghiyawan sa isa't isa. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Mula sa malayo ay nakitang tinatapakan ni Levi ang likod ni Carter. May hawak siyang saber sa kamay. Sumigaw siya sa malayo, it's nothing personal. Gusto ko lang makita ninyo lahat kung ano ang mangyayari sa isang taksil. Nilustay ng buong medical elite sinaunang pamilya ang mga resultang ibinigay sa iyo ng mga Dragonites. Hindi ka karapat-dapat na maging Erudian. Lahat kayo ay mga taksil, at papatayin ko kayong lahat ng walang awa. Hindi, huwag, sigaw ng medical elite. Parang bigla siyang natauhan. Naramdaman ni Carter na papalapit na ang kamatayan at tumindi ang kanyang takot. Paulit-ulit siyang sumigaw sa dalamhati, hindi. Damn you, traidor ka. Itinaas ni Levi ang sable sa kanyang kamay. Tumalsik ang dugo sa kanilang paligid. Bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ni Carter sa malakas na kalabog. Patay na siya. Ngumisi si Levi at mapang-asar na sinabi, nakikita mo ba iyon? Ito ang kapalaran ng isang taksil. Nagulat ang iba pang traidor na nakasaksi sa malamig na kamatayan ni Carter. Iniisip ng bawat isa sa kanila ang sarili nila sa lugar ni Carter. Kamatayan lamang ang naghihintay sa mga taksil na tulad nila. Hindi. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Aking apong lalaki. Papatayin kita. Hindi pa ako tapos sa inyong lahat. Ang buong sinaunang pamilya ng medical elite ay nabaliw sa galit at dalamhati. Hindi man lang nila hinintay ang bilin ni Bruce. Lahat sila ay sumugod agad para salakayin si Levi. Ngumiti lang si Levi. Huwag kang mag-alala ngayon. Lahat kayo ay makakatagpo ng inyong mga kamatayan ngayon. Halika na. Isa-isa. Nagulat ang sinaunang pamilya ng medical elite sa matapang na pahayag ni Levi. Bruce, iligtas mo ako. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang desperadong paghingi ng tulong ang tumunog. Natigilan si Bruce nang marinig ang boses na iyon. Iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Byron. Teka, tumayo ka. Inutusan kita na tumigil ka. Pinahinto ni Bruce ang pag-atake ng sinaunang pamilya ng medical elite. Nakita niya si Byron sa tuktok ng bundok. Nakaluhod ang kanyang nakababatang kapatid sa mismong posisyon ni Carter. Papatayin din ba siya ni Levi? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Bruce. Kumalma ka. Kayong lahat, huminahon. Huwag kang kumilos. Pag-usapan natin ito. Kumalma ka. Huwag pumatay ng iba. Sigaw ni Bruce sa nakakakilabot na tono, na iminuwestro ng dalawang kamay niya si Levi para tumayo. Ngumisi si Levi at malupit na nagtanong, gusto mo bang tumaya kung papatayin ko siya? Nakaramdam ng gulat at takot si Bruce sa kanya. Hindi, huwag. Humingi-huminahon. Anong gusto mo?
Pag-usapan natin ito, please. Pakiusap ni Bruce. Sige, kung tutuperin mo ang isang kondisyon ko, ililigtas ko ang buhay ng iyong kapatid. Pumayag naman si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1702. Nanginig ang buong sinaunang pamilya ng medical elite sa deal na ginawa sa pagitan ni Bruce at Levi. Ano ang gusto ni Levi? Time na tumango si Bruce. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Hanggat nasa aking kakayahan, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Gusto mo bang mabuhay ang kapatid mo? Isa lang ang kondisyon. Patayin ang buong sinaunang pamilya ng medical elite. Lahat sila. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Hingal. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa mga labi ni Levi, bumantong hininga ang buong paligid. Paano niya hinihiling ang ganoong bagay? Ang mga mukha ng buong pamilya ng medical elite ay napuno ng lahat ng kulay. Patayin tayong lahat. Gusto niya bang ibalik kami sa isa't isa? Masyado siyang totoo. Ito, napatulala si Bruce. Nag-alinlangan siya. Kitang-kita ang intensyon ni Levi, sinusubukan niyang mag-udyok ng away sa kanilang sarili. Ito ay lubos na makakabawas sa kanilang kolektibong lakas. Gusto niyang gamitin si Bruce para mawala ang lahat ng 5,000 traidor. Paano ko sila papatayin lahat? Ang medical elite at lahat ng miyembro ng council ng ruling union ay lumingon kay Bruce. Hindi, huwag mong gawin ang sinasabi niya. Dapat huminahon ka. Huwag kumilos ng walang ingat. Tama iyan. Sila ay eksaktong katulad natin ngayon, isang naghaharing unyon. Sari-saring boses ang humikayat kay Bruce. Sa sandaling iyon, nagsalita si Levi, mukhang hindi ito sineseryoso ng iyong kapatid. I guess wala na akong choice kundi patayin ka. Bruce, tulungan mo ako. Desperadong sigaw ni Byron. Ako, gumalaw si Bruce, halos hindi sinasadya. Hindi, Bruce, huwag kang gumalaw. Tumayo ka at pag-isipan mong mabuti. Tumahimik ka, Bruce. Nagmamakaawa ang lahat kay Bruce. Nagsimulang matakot ang medical elite sa buong buhay nila. Bruce, sinusubukan niyang maghasik ng discord sa atin. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Oo, subukan nating iligtas ang lahat dito. Iligtas ang lahat. Anong biro? Malayo na tayo. Mamamatay ang kapatid ko bago pa man dumating ang rank 6. Ganti ni Bruce. Bruce, huwag kang umarte. Dapat may ibang paraan. Muling tumawag ang boses ni Levi. Mayroon kang 3 segundo para magpasya. 3. Hindi, Bruce, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Lalong tumindi ang takot ni Byron nang simulan ni Levi ang kanyang countdown. Sa paglipas ng ilang oras bilang bihag ni Levi, walang mas nakakakilala kay Levi kaysa kay Byron. Si Levi ay isang tao sa kanyang mga salita. Hindi, tumayo ka. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Tense ang atmosphere. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Bruce. Ang kanyang ugat ay pumipintig sa kanyang templo at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. 2. Bruce, pakiusap iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Bruce, pakiusap, tulungan mo ako. Sigaw ni Byron. Nababaliw na siya sa takot. Huwag mong aipangako sa kanya. Kumalma ka. Kumalma ka. Huwag mo nang palalin ang sitwasyong ito dahil sa isang tao lang. Ang medical elite at ang iba ay nagtinginan sa isa't isa na kinakabahan. Lahat sila ay nataranta. Ang bawat puso ay mabilis na tumibok at bawat isa sa kanila ay humihinga ng mabilis. Sa kanilang lahat, si Bruce ang pinaka-natakot. Ang buhay ng kanyang kapatid ay nakabitin sa isang dulo at sa kabilang dulo, ang buhay ng libu-libong iba pang mga tao. Hindi lubos maisip ng isip niya ang desisyong nasa harapan niya. Namumula ang mukha ni Bruce na parang pinipigilan ang hininga, at basang-basa ng pawis ang buong katawan. Nanginginig siya ng hindi mapigilan. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Ito ay isang imposibleng desisyon na gawin. Walang ekspresyon o emosyon ang mukha ni Levi. Wala sa kanilang buhay ang mahalaga sa kanya. Kumaibat ang kanyang mga labi at dahan-dahan niyang ibinuka, 1. Sa eksaktong sandali na tinawag niya ang numero, ang gulo sa isip ni Bruce ay kumalas sa sarili. Sumasang-ayon ako sa kondisyon mo. Gagawin ko. Sa huli, binigay ni Bruce ang hiling ni Levi. Nakahinga siya ng maluwag. Kailanman sa buhay niya ay hindi siya napuno ng labis na takot.
Lahat ng 50,000 ng mga taksil ay sama-samang natigilan sa mga salita ni Bruce. Pumuti lahat ng mukha nila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1703. Walang magawa si Bruce kundi pumayag sa kondisyon ni Levi. Nangangahulugan iyon na papatayin silang lahat ng ruling union sa malamig na dugo. Huminga ng malalim si Bruce at nagutos, patayin sila. Patayin silang lahat. Bruce, pakiusap mabuti ito. Ang mga miyembro ng konseho ng ruling union ay nagmakaawa kay Bruce. Hindi. Dapat silang lahat mamatay para mabuhay ang kapatid ko. Anyway, ang kanilang kamatayan ay walang kahulugan. Hindi nito mapahina ang ating kolektibong lakas. Ako ang iyong commander, gawin ang iniutos ko. Ipinaliwanag ni Bruce habang inuutusan niya ang ruling union na patayin ang buong sinaunang pamilya ng medical elite. Nakahinga ang loob ng mga miyembro ng konseho nang marinig ang paliwanag ni Bruce. Natuwa silang malaman na ang pagkamatay ng 5,000 kaluluwang ito ay hindi makakaapekto sa kanilang lakas, maaari pa silang bumagyo kay Erudia. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Patayin silang lahat. Ang mga miyembro ng konseho ng ruling union ay umalangaw-ngaw pagkatapos ni Bruce. Ang mga tropa ng naghaharing unyon ay maparaang pinutol ang lahat ng 5,000 taksil, kabilang ang sinaunang pamilya ng medical elite. Nagulat ang medical elite sa mga nangyari. Wala silang choice kundi lumaban muli. Mabuhay, maaari lamang ipagpatuloy ng isa ang pagputol sa kalaban sa harap mo, ngunit sila ay napapalibutan. Sa harap nila, tumayo si Levi kasama ang kanyang mga tauhan at sa likod nila, isa-isa silang tinatanggal ng mga tropa ng ruling union. Tila walang paraan para sa kanila. May mga sumisigaw na nakakadugo mula sa buong paligid. Sa ilang sandali, ang mga taksil ay isa-isang nahulog sa lupa, ang lahat ng buhay ay naubos sa kanila. Napakabilis ng lahat, nilapitan sila ng kalyadong hukbo ng ruling union. Walang nakatakas, nagkalat sa lupa ang hindi mabilang na walang buhay na mga katawan. Mayroong daan-daang libong tao laban sa 50,000 lamang ng mga taksil. Isa itong madugong genocide. Ang mga katawan ay patuloy na nahuhulog at nagsimulang magbanten tulad ng mga bundok. Ang dugo ay umaagos tulad ng isang maliwanag na pulang ilog. Nakakatakot ang husay ng mga martial artist. Walang sino man ang makakalaban sa kanila. Gayunpaman, malakas ang puwersa ng sinaunang pamilya ng medical elite at matagumpay nilang nalabanan ang pag-atake. Medical elite, ang tanging pagpipilian natin ngayon ay ang mga umatras at tumakas. Baka kaya nating labanan ang mga Erudian Raiders. Nakabuo sila ng labanang plano upang ihinto ang pakikipaglaban sa walang kwentang laban sa naghaharing unyon. Lahat, umatras. Ito lang ang pag-asa natin. Tumakbo. Lahat sila ay dirdiretsong tumakbo papunta kay Levi. Parang nahawa silang lahat ng kabaliwan. Pinapatay nila ang sinumang humahadlang sa kanila. Si Tobias at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang mataranta. Bagamat wala pang 10,000 ang natitira sa mga taksil, may ilang mandirigma sa kanila. Hindi naging madaling talunin ang isang mandirigma kahit na nakaranas sila ng matinding pagkatalo. Sa pagkakataong iyon, muling nagsalita si Levi. Ano ito? Gusto mo bang mamatay ang kapatid mo? Nang matanto ni Bruce ang nangyayari, natarante siya. Naisip niya na wala siyang pakialam sa mga lalaking sumugod doon. Gayunpaman, ginamit muli ni Levi ang kanyang kapatid bilang pananakot. Ang kanyang puso'y tumibok ng malakas sa kanyang dibdib. Patayin silang lahat. Rank 6, Rank 6, pasulong. Inilabas ni Bruce ang kanyang trump card. Lumabas ang lahat ng mga mandirigma, diretsyong sinundan ang medical elite at ang kanyang mga tauhan. Huminto ang Rank 5 at Rank 6 sa harap ng medical elite. Patayin silang lahat. Sabay-sabay na umatake ang Rank 5 at Rank 6. Nakakakilabot. Hindi na kayanan ng medical elite ang pag-atake. Masyadong overpowering ang Rank 5 at Rank 6 na magkasama. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Sa huli, ang medical elite ay pinatay ng 18 lalaki mula sa Rank 6. Siya ang huling nahulog sa lahat ng 5,000 traidor. Ang pagpatay ay tumagal ng mas magandang bahagi ng isang araw. Sa wakas, ang lahat ng mga taksil ay nakahandusay sa lupa. Walang sino man ang maaaring hulaan na ito ay magiging ganito.
Sumuko na silang lahat at gayunpaman, binayaran pa rin nila ang kanilang buhay. Lahat ng ito ay dahil kay Levi. Lumingon si Bruce kay Levi. Nagawa ko na ang gusto mo. Ang mga traidor ay patay na lahat. Hayaan mo ang kapatid ko. Ngumisi si Levi. Sinong nagsabing palalayain ko ang kapatid mo? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1704. Ano? Ang mga salita ni Levi ay nagulat sa lahat, at kasama na ang mga nasa panig niya. Lahat ay nakatingin ng nagtataka kay Levi. Babalik ba siya sa sinabi niya? Hindi yan tama. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nagsinungaling ka. Ikaw. Napaungol si Bruce dahil alam niyang niloko siya. Anong problema mo? Kailan pa ako nangako na papalayain ko ang kapatid mo? Ang sabi ko lang ay hindi ko siya papatayin, ani Levi. Yan. Napaisip si Bruce at napagtanto niyang tama si Levi. Walang binanggit ang huli tungkol sa pagpapalaya kay Byron. Ikaw ay kasuklam-suklam, walang hiyang Ashley. Galit na sigaw ni Bruce. Ngumisi si Levi at idinagdag, "O, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na mas kasuklam-suklam at walang kahihiyan." Anong ibig mong sabihin? Ako ay isang napakamakatwirang tao. Pinatay ko ang mga taksil na iyon dahil nagtaksil sila kay Erudia at nagplanong patayin ang sarili nilang mga tao. Iyon ay nagtamo sa kanila ng parusang kamatayan. Ibang klase talaga ang kapatid mo. Magnanakaw lang siya, kaya ang pinakamaraming parusa na makukuha niya ay ang pagkakulong sa loob ng 1 dekada. Ang kamatayan ay hindi kailanman nasa hapag. Maaaring magpadala ka ng isang tao upang iligtas siya mula sa kulungan, ngunit ang kasalanang iyon ay nahuhulog sa iyong mga balikat. Wala itong kinalaman sa kanya, kaya hindi ko binalak na patayin siya. Lahat ng ibinahagi ni Levi ay totoo, at siya ay nakakainis na tapat. Lahat ay nabigla, so wala siyang balak na patayin si Byron. Ang lahat ng ito ay isang setup lamang para kumbansihin ako. Isang kontra lang ang kailangan para patayin ang lahat ng 5,000 lalaki na kasama niya ng medical elite. Ang ruling union ay dumanas din ng malaking pagkalugi. Ang pag-iisip lamang nito ay nakadurog ng maraming puso. Yung Ashley, wala pa akong nakitang tao na kasing kalkalado o kasing kasuklam-suklam mo. Galit na ininsulto ni Bruce. Ang mga martial artist ay mga inosenteng tangakong ihahambing sa isang commander na may matalas at masipag na nagpaplano. Ang sinumang nakakakilala kay Levi ay malalaman kung gaano kawalang ingat ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Palagi siyang agresibo at walang katapusang sinasalakay ang kanyang kaaway. Sa katunayan, gagawin niya itong isang all-out fight, kahit na 2 lang ang tao sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi iyon ang kanyang pananagutan ay isang tulala. Siya ay isang commander pa rin na mag-estratehiya at makikita ang mas malaking larawan, at bawasan niya ang casualty hanggat maaari. Lahat ay patas sa digmaan. Tinatrito ni Levi ang mga kaibigan at pamilya ng may katapatan at katapatan, ngunit kapag nahaharap sa mga kaaway, gagawin niya ang lahat para maalis sila. Iyon ang tanging paraan upang mabuhay, at ganoon ang mga bagay sa larangan ng digmaan. Ang nangyari kanina ay isang magandang halimbawa. Hindi niya kailangang magsakripisyo ng isang sundalo para mapatay ang mahigit 10,000 ng kanyang kaaway. Bilang karagdagan, nakuha niya ang ruling union na ibunyag ang halos lahat ng kanilang mga trump card. Ganyan si Levi. Walang natuwa, kahit nakipagdeal sila sa mga taksil. Alam nila na malapit na nilang haharapin ang galit ng naghaharing unyon. Napatingin ang lahat sa hukbong nakalat sa harapan nila. Ang pakikipaglaban sa kanila ay katumbas ng kamatayan. Okay, well, congratulations, sarkastikong sabi ni Bruce bago niya idinagdag, tagumpay mong napag-alitan ako at mamamatay ka na ngayon. Makinig kayo, boys. Dapat mong salakayin at labagin ang ika-4 na layer ng depensa sa loob ng 1 oras at lampasan ang ika-5 layer ng depensa sa loob ng 3 oras, utos ni Bruce. Atake. Mahigit 100,000 martial artist ang nagmarcha pasulong, at ang kanilang bilang ay napakarami na kahit ang langit ay yuyuko sa kanila. Sapat na ang kanilang pinagsamang aura para manginig ang earth sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang makita iyon, tinanggal ni Levi ang kanyang ngiti. Nilinggan niya ang kanyang mga tauhan at sumigaw, "Ito na, mga lalaki. Malapit na ang laban ng ating buhay. Kung matalo kami, malamang nababagsak si Erudia.
Ang aming mga tahanan ay ibinigay, at ang aming pamilya ay magkakahiwalay at walang tirahan. Ang ating mga lupain ay magiging pag-aari din ng iba. Kaya itatanong ko sa iyo ito. Papayagan mo ba silang mag-breakthrough? Hell no. Ang kailangan lang ay ilang salita upang magbigay ng inspirasyon sa lahat at pasiglahin sila. Wala nang natakot. Sa halip, handa silang ilabas lahat. Parang sabi nila, ang matapang lang ang mananalo sa isang digmaan. Iyon ay isang labanan kung saan ang pagkakaiba sa lakas at bilang ay labis, ngunit ito ay isang labanan din na nakatakdang mangyari. Atake. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1705. Sa East War Zone, si Floyd at ang iba ay matagal nang lumalaban at nakikipaglaban. Ito ay hindi tama. Bakit hindi nagpakita si Levi? Nagpanik si Floyd. Alam niya na dahil sa estilo at bilis ni Levi, dapat ay naroon na ang lalaki kanina. Bakit wala pa siya? Ang pinakadiskarteng oras sa pag-atake ay matagal na. May iba pa ba siya sa kanyang manggas? Ano ang nagpapatagal sa ating reinforcement? Hindi natin sila mapipigilan ng mas matagal. Napuno ng masakit na daing ang East War Zone. Ang kanilang casualty ay hindi maisip. Sa sandaling iyon, kumalat ang isang mahalagang balita at yumanig sa lahat. Nakatanggap lang ako ng nakakakilabot na balita. Napahamak talaga kami. Ayon sa update na natanggap ko, ang mga raider ay pumunta sa West War Zone. Ang sinaunang pamilya ng medical elite, na nagtaksil kay Erudia at tumalikod, ay pawang napatay. Hindi rin daw tinambangan ng mga raider ang ruling union. Sa halip, nagsagawa sila ng full frontal assault. Iyan ay tunay na nakakagulat. Sila ay nasa isang hindi pagkakasundo, at isang labanan ay nalalapit. Ang ruling union ay ilang daang beses na mas malakas sa mga tuntunin ng mga kasanayan at bilang. Sa madaling salita, kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawang panig, at ang predictable ang resulta. Ang ruling union ay malapit nang makapasok sa West War Zone at sakupin ang higit sa kalahati ng lupain ng Erudia. Nakaamoy sila ng panganib, nakakabaliw, napakalaking panganib. Sa sandaling iyon, ang bawat mamamayan ng Erudia ay nag-aalalang may sakit. Nabaliw na ba sila? Inabandona ng mga raider ang elemento ng sorpresa at nakikipaglaban ng direkta. Karamihan sa mga puwersa ng naghaharing unyon ay nakatalaga sa West War Zone. Ang kanilang bilang ng rank 6 fighters ay ilang daang beses na mas marami kaysa sa amin. Paano mananalo ang ating mga mandirigma sa labanang iyon? Sila ay halos ipinadala sa kanilang mga libingan. Ang West War Zone ay malalabag. Tapos na si Erudia para sa nagkaroon ng kawalan ng pag-asa sa hangin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng naramdaman ng sinuman ay matinding kawalan ng pag-asa. Naipadala na ng mga Dragonites ang lahat ng kanilang mga eksperto, at talagang wala na silang ibang malalapitan. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa nila ay manood ng tahimik. Ang pagkakaiba sa lakas ay labis sa West War Zone, at ito ay nakatakdang mahulog. Ang East War Zone ay nakasabit din sa isang sinulid, at malapit na itong maputol. Dahil sa sitwasyon noon, tila si Erudia ay nakatakdang mahulog. Inakala ng lahat na mananalo ang naghaharing unyon dahil tila hindi maiiwasan. Ang pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan ay ganoon kalakas, at iyon ay totoo lalo na sa West War Zone. Sa kabila ng napakaraming pagkakataon, ang mga mandirigma ng Erudia ay tumanggap ng mga umatras. Ang mga kalaban nila ay mga martial artist, samantalang sila mismo ay mga ordinaryong sundalo lamang na hindi kalaban. Gayunpaman, ang kanilang mga kaaway ay kailangang lumakad sa kanilang mga bangkay upang makapasok sa Erudia. Iyon ang espiritong nag-aalab sa puso ng mga mandirigma ng Erudia. Nakatayo sila roon na parang pader at naghihintay na dumating ang kalaban. Lahat ng umabandona sa pagkamamamayan ng Erudia ay halos nagdiwang ng paputok nang malaman ang sitwasyon. Mahuhulog si Erudia, pagkatapos ng lahat. Tama ang pinili namin nang umalis kami sa bansang iyon. Akala ng lahat ay tapos na si Erudia. Maging si Floyd at ang iba pa, na nasa East War Zone, ay nawalan ng pag-asa nang malaman nilang pumunta si Levi sa West War Zone. Sa madaling salita, walang nag-isip na si Erudia ang mananalo sa laban na iyon. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Hindi lang sila ang nag-iisip tungkol dito. Si Tobias at ang kanyang mga tauhan ay hindi naniniwala na sila rin ang mananalo sa labanang iyon.
Ang katapangan ang pinakamaliwanag at pinakamatalinong sandata sa isang digmaan. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang kanilang kalaban. Ito ay isang imposibleng sitwasyon. Gayunpaman, lahat ay tumatangging umatras. Patayin silang lahat. Ang magkabilang panig ay umatake sa isa't isa. Huwag mag-iwan ng nakaligtas at iligtas ang aking kapatid sa lahat ng paraan. Galit na sigaw ni Bruce. Pinindot niya ang kanyang relo, at lumabas ang isang metalikong baluti. Sa sandaling iyon, halos naging superhero na si Bruce, at ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng kapangyarihan ng Supreme Class Fighter. Ang teknolohiya ay maaaring talagang nakakatakot minsan. Sa pangunguna ni Bruce sa hukbo, bumaril sila pasulong na parang tsunami. Abigail, panatilihing nakataas ang banner ng Erudian. Huwag hayaang mahulog ito sa lupa. Sabi ni Levi habang inatasan si Abigail ng kanyang gawain. Kaya naman, ang Erudian banner ay buong pagmamalaki na lumipad sa pinakamataas na lugar. Ang mga mata ni Levi ay kumikinang sa pagpatay sa layunin habang siya ay umungol. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1706. Si Levi ang huling nagmarcha pasulong, ngunit siya ang unang nakarating sa larangan ng digmaan. Lalampasan ko ang hukbong ito. Biglang ibinagsak ni Levi ang kanyang paa. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang dumaan sa kanyang mga kaaway. Ga! Ang mga sumasalakay na sundalo ay sumabog at naging madugong ambon. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ilang saglit lang ay napahamak ang mahigit 1,000 martial artist. Isang simpleng hakbang lang ang kinailangan para mapasinghap ang mga tao mula sa magkabilang panig. Natigilan sila kaya napahinto agad sila. Iba talaga tong lalaking ta. Mayroon ba talaga siya kung ano ang kinakailangan upang manalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng direkta? Ang mga mandirigma ni Erudia ay agad na naging inspirasyon, at sila ay sumulong sa init ng sandali. Si Levi ay parang Diyos ng slaughter, at nakatayo siya sa frontline habang nilulupig niya ang kanyang mga kaaway. Ga! Ang kanyang mapangwasak na mga pag-atake ay naging isang bundok ng mga bangkay ang bawat hakbang niya. Nadungisan ng pulang-pulang dugo ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at ang baho ay nakakasuka. Parang dragon si Levi, siya ay hindi mapigilan at nasa ilalim ng kanyang mga paa ang kanyang kaaway sa lahat ng oras. Ang mga martial artist ay walang iba kundi mga ordinaryong mamamayan ng lumaban sa kanya. Namatay ang lahat sa isang suntok. Paano kung mas marami kang tao sa tabi mo? As far as I am concerned, uod lang sila. Isang stomp lang ang kailangan para mapatay ang ilan sa kanila. Ang mabangis na pag-atake ni Levi ay pumukaw at nagbigay inspirasyon sa kanyang hukbo. Naghiyawan at nagtulak ang lahat. Ang kanilang kaaway ay may mas maraming mandirigma sa kanilang panig, ngunit kasama si Levi, ang mga sundalo ni Erudia ay nagpatuloy sa kanilang sariling pagpatay. Nagawa nilang pabagsakin ang ruling union, at sa paglipas ng panahon, lalo na silang nagiging agresibo. Ang mga sundalo mula sa ruling union, sa kabilang banda, ay nawalan ng malay kahit na marami silang mga tao at bihasang mandirigma. Ganoon siya kalakas. Nataranta ang mga pinuno ng ruling union. Bruce, anong gagawin natin? Ikaw ang commander, kaya ano ang iyong mga utos? Tanong ng lahat at napalingon kay Bruce. Boom! Boom! Noon lang, sa likod ng ruling union, sa direksyon kung saan ang kanilang base. Isa ba itong pagsabog? Ang lahat ay nanginginig, at tila lindol na darating sa kanila. Napuno ng maliwanag na apoy ang base, at lumabas ang makapal na usok mula rito. Boom! Ang umuusbong na tunog ay patuloy na dumarating, at ang base ay patuloy na sumasabog. Nang makita iyon ay natigilan si Bruce at ang iba pa. Karamihan sa kanilang mga tauhan ay nasa larangan ng digmaan, kaya ang base ay karaniwang isang walang laman na balat noong panahong iyon. Gayunpaman, nasa base pa rin ang mga gadget at kasangkapan ng ruling union. Kasama doon ang isang metal na baluti na katulad ng suot ni Bruce sa sandaling iyon. Marami rin silang mga sikretong armas na nakatago doon. Ang mga sandata na iyon ay hindi mahalaga sa mga martial artist, ngunit mahalaga ito sa mga ordinaryong tao tulad ni Bruce at sa mga kaganapan ng mga ito upang lumaban. Dahil ang base sa dagat ng apoy,
malamang na ang mga ari-arian ng naghaharing unyon ay nasira lahat. F*6. Caused Bruce sa isang fit ng galit. Ang mga lihim na robot at armas doon ay mahalaga sa kanya, at sila ay dapat na gumanap ng isang mahalagang papel sa hinaharap. Sa katunayan, susundan siya ng misteryosong lab sa Zarain kung mawawala ang ilan sa mga gadget na iyon. Ang mga salarin sa likod ng pagsabog sa base ng ruling union ay ang mga sundalong pinangunahan ni Levi kanina. Inutusan niya silang bumalik at tambangan ang West War Zone mula sa kabilang panig. Ang pakikipaglaban ng direkta ay magtatapos lamang sa pagsasakripisyo sa kanilang mga sundalo, ngunit ang pakikipaglaban mula sa malayo ay magiging lubhang favorable para sa kanila. Pinagamit ni Levi ang kanyang mga tauhan sa makabagong teknolohiya at matapang na lumaban. Tulad ng pinaghihinalaang, ang resulta ay hindi kapanipaniwala. Hinaranggan pa namin ang daan, para hindi makatakas ang kalaban namin. Patayin sila. Patayin silang lahat. Ipunan ang lahat ng ranggo 6 na manlalaban at isama sa kanila ang pinuno. Gusto kong makita kung gaano siya katagal. Single ni Bruce na sa sobrang galit ay nawalan na siya ng malay. Hindi nagtagal bago nagsama-sama ang lahat ng rank 6 fighters mula sa ruling union. Ang karamihan ng tao ay mas malaki kaysa sa maaaring isipin ng sinuman. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1707. Itinalaga ng ruling union ang kanilang rank 6 fighters sa sumusunod na paraan. 11 ang ipinadala sa Hilaga, 38 ang ipinadala sa Timog, ngunit ang kanluran. Sa katunayan, 300 ang ipinadala sa kanluran. Iyon ay lampas sa imahinasyon ng sinuman, at ang mga tao mula sa Wildefield ay nagkakaroon ng isang partikular na mahirap na oras na sinusubukang ibalot ang kanilang mga isip sa paligid nito. Noon pa man ay ipinagmamalaki nila ang pagkakaroon ng isang rank 6 na manlalaban sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang kaaway ay may 300. At hindi pa kasama doon ang mga lalaking tulad ni Bruce, na nakasuot ng armor para makuha ang kapangyarihan ng isang rank 6 fighter. Kung ang mga sundalong iyon ay isasama sa bilang, mayroong higit sa 350 ranggo 6 na mandirigma na kasama nila. Mayroon kang isang misyon, at iyon ay upang patayin si Levi Garrison. Itingal ni Bruce na nag-aapoy sa galit ang namumula niyang mga mata. Si Levi lang ang nakaranas ng ganoong suliranin matapos masira ang pangako ng mga Diyos. Hinahabol siya ng 300 rank 6 na mandirigma. Bagamat, hindi, mas tumpak na sabihin na ang suliraning ito ay bihira bago pa man masira ang pangako ng mga Diyos. Kinailangan ni Levi na lumaban sa 300 rank 6 na manlalaban. Gaano kaya kagalit at kalakas ang isang tao para malagay ang sarili sa ganoong problema? Patayin siya. Lahat ng 300 rank 6 na manlalaban ay sumugod sa isang iglap. Bawat isa sa kanila ay sumusunod kay Levi. Ito ay, natigilan si Tobias at ang iba pa nang makita nila kung paanong ang kanilang kalaban ay may kasamang 300 rank 6 na mandirigma. Sobra na ito. Ang kabuuang bilang ng ating rank 6 fighters ay wala pang 20. Paano natin sila lalabanan? Mga lalaki, manatili tayong matatag kasama ang Crown King at ilabas lahat. Ngumiti si Levi at sumagot, hindi na kailangan iyon. Ipauwi mo sila sa akin. Pagkatapos noon, lumingon siya sa rank 6 fighters na humahabol sa kanya at tinuya, halika na. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang amo dito. Hindi tumakbo si Levi kahit 300 rank 6 fighters ang kanyang kaharap. Sa halip, sumulong siya. Mamatay. Hindi nagtagal at nagsimulang magpalitan ng suntok si Levi at ang 300 manlalaban. At the end of the day, ang rank 6 fighters ay medyo naiiba pa rin sa ibang martial artists. Napakalakas nila. Sa lahat ng 300 sa kanila na nagtutulungan, mas malakas sila. Kung ang lahat ng 300 sa kanila ay mauuna sa sinuman, nawasak na nila ang hukbo ni Erudia sa West War Zone. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong maging unang pumunta sa larangan ng digmaan. Sila ay maimpluwensya at makapangyarihan, kung tutuusin, kaya bakit gusto nilang tumakbo sa harapan tulad ng mga kawal na iyon? Iyon ang unang pagkakataon na nagsanib puwersa ang rank 6 fighters, at ginawa lang nila iyon dahil nagalit sila ni Levi. Nang magsimula ang labanan, inisip ng lahat na mamamatay si Levi. Maghintay ka dyan, Levi.
Kailangan mong manalo sa digmaang ito, bulong ni Abigail. Itinaas niya ang banner at tahimik na nanalangin. Putin mo ang watawat na iyan. Gustong-gusto ng mga Erudian ang mga simbolikong bagay at ang mga bagay na iyon bilang pinagmumulan ng kanilang lakas. Iyan ay sobrang nakakatuwa, utos ni Bruce. Agad na sumugod ang rank 5 fighter sa tuktok ng bundok. Si Erudia ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang mamamayan nito ay nanonood at naghihintay. Ayon sa balita na natanggap namin, ang parehong partido ay nagsimulang mag-away. Alam mo ba ang kalaban ay mayroong 300 rank 6 na mandirigma, at mga 5,000 rank 5 na mandirigma. Masyado silang malakas. Hindi hahawakan ng ating mga sundalo. Hindi nila kaya. Ang ikalimang hadlang sa depensa sa kanluran ay malamang na mahuhulog sa loob ng 1 oras, at si Erudia ay nasa awa ng ating kaaway. Isang madilim na aura ang bomb-alot sa bawat pulgada ng Erudia at lahat ay tumingin sa ibaba at nanlumo. Maging ang mga Dragonites ay hindi makapagsalita. Sa wakas ay nahuhulog na si Erudia. Matagal na nating hinihintay ang maluwalhating araw na ito. Si Erudia ng Bayview ay pinipigilan kami sa loob ng maraming taon. Sa wakas, may magwawasak sa bansang iyon. Dapat nating ipagdiwang ang pagbagsak ng bansang iyon. Halika na. Mag-party tayo. Ang bawat banyagang bansa ay nasa sabik at naghahanda sa party. Ang mga Lopez at ang mga Black na pamilya sa Zarain ay tinatamasa din ang kanilang mga pribilehiyo at marangyang buhay. Natuwa sila nang makitang nasa mainit na tubig si Erudia. Natapos na ang Erudia sa sandaling bumagsak ang West War Zone. Kapag nangyari iyon, kukunin natin sina Lolo at Lola. Pero, paano kung hindi mahulog si Erudia? Tumawa si Logan at sumagot, imposible iyon. Impyerno, kakainin ko ang aking sombrero kung hindi ito mahulog. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1708. Ang bawat ibang bansa sa mundo ay walang pananampalataya kay Erudia dahil ang bansa ay nasa napakasamang sitwasyon. Ang pagkakaiba sa lakas sa magkabilang panig ay masyadong malaki. Halos imposibleng madala ng mga langgam ang mga elepante, at mas marami ang mga elepante kaysa sa mga langgam sa larangang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay sobrang nakakatakot. Walang naniniwala na ang hukbo sa kanluran ay maaaring tumagal. Siguradong matatapos din ito sa loob ng 1 oras. Nagsimula na ang labanan. Halos lahat ng tao sa Earth ay nakatutok sa larangang iyon ng digmaan. Lumipas ang kalahating oras. Patuloy pa rin ang labanan. Dumating at lumipas ang 1 oras. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang labanan. Noon natigilan ang karamihan. Teka, hindi pa tapos. Iyan ay nagpapatunay kung gaano kalakas ang mga natitirang sundalo kay Erudia. Talagang nagawa nilang pigilan ang kanilang kaaway sa loob ng 1 oras. Tiyak na babagsak sila sa loob ng 2 oras. Dumaan ang oras. 2 oras pa ang lumipas. Ngunit hindi pa rin tapos ang labanan. Laking gulat ng lahat, lumaban sa labanan sa loob ng mahigit 2 oras, lampas iyon sa inaakala ng iba na posible. Baka may ilang hindi pagbabago. Nagbago ba ang mga bagay para kay Erudia? Hindi pwede yon. Paano sila makakaligtas niyan? Matigas lang ang ulo nila. Ang mga Erudian ay sikat sa pagiging matyaga, kung tutuusin. Maghintay tayo ng kaunti pa. Halos lahat ng tao sa mundo ay nagpipigil ng hininga habang binibigyang pansin ang mga balita mula sa larangan ng digmaan at naghihintay sa mga resulta. 3 oras, 4 na oras. Lumipas ang 10 buong oras, ngunit hindi pa rin tapos ang labanan sa kanluran. Kung mayroon man, ito ay kumakalat at naapektuhan ang mga nakapaligid sa lugar. Masyadong brutal ang labanang iyon. Anong nangyayari? Paano kaya magtatagal ang mahinang pangkat ni Erudia laban sa hukbo ng naghaharing unyon? Mayroon silang mahigit 300 rank 6 na manlalaban. Ang pakikipaglaban sa kanila ay dapat na isang misyon ng pagpapakamatay. Paano nakatagal ang mga Erudian? Pwede bang kumuha sila ng ibang tao para tumulong sa kanila? May iba pa ba si Erudia? Hindi lang ang mga dayuhan ang nagulat. Maging ang mga Dragonites ay natigilan din. Sa pagkakaalam nila, maliit na bahagi lang ng mga sundalo ang natitira ni Erudia. Nais nilang magpadala ng mga reinforcement, ngunit walang sino man sa paligid. Anong uri ng mga lalaki ang mga raider?
Paano nila nagawang lumaban sa isang hukbo na ilang beses na mas malakas kaysa sa kanila? Di may pagkakataon ba tayong manalo dito? Halos 12 oras na ang lumipas. Ang larangan ng digmaan ay naging purgatorio sa Earth, at ang bilang ng mga namatay mula sa magkabilang panig ay napakalaki. Sa una, sinundan ng ilang rank 6 na manlalaban si Levi, pagkatapos ay ang natitirang rank 6 na manlalaban at lahat ng 5,000 rank 5 na manlalaban ay nakipaggrupo laban kay Levi. Nakakatakot at makapangyarihan ang mga mandirigmang iyon. Kapag nagtipon ng ganoon, mayroon silang ilipat-ilipat ang mga bundok. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, si Levi ay talagang nagawang makipagsabayan sa kanila. Higit pa riyan, tumayo siya sa harap ng Erudian banner at siniguro na walang makakalapit kay Abigail. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Sa una, ang magkabilang panig ay nakikipaglaban gaya ng dati, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ng lahat na si Levi ay nakikipaglaban sa misa ng mag-isa. Para siyang Diyos na ipinadala mula sa langit. Lumipas ang 1 oras, lumipas ang 2 oras. Patuloy na pam-attack ang oras, at patuloy na bumabagsak ang rank 6 at rank 5 nanograms ruling union. May kamatayan sa lahat ng dako. Sinuntok ni Levi ang bawat isa sa kanila, at nakapatay siya ng labis na ang kanyang mga mata ay duguan. Nakarating siya sa kabila ng napakaraming bilang ng rank 6 at rank 5 fighters. Ang labanan ay tumagal ng 12 buong oras at palubog na ang araw noon. Si Levi ay nagpatuloy sa paglalakad. Hindi siya tumigil o nagpahinga kahit isang segundo. Tanghali, balot na ng dugo si Levi, ngunit patuloy pa rin ang pagbuhos ng dugo ng kanyang kaaway sa kanya, gayunpaman. Umabot sa punto na maging ang lupa sa lugar na iyon ay naging pulang-pula. Ang hindi pantay na mga batik sa lupa ay naging pool ng dugo na nagbabantang magsama-sama at bumuo ng isang nakakadiri na ilog. Bumagsak ang huling manlalaban, at opisyal na pinatay ni Levi ang bawat isa sa rank 5 at rank 6 na manlalaban ng ruling union. Naturally, iyon ay eksklusibo kay Bruce at sa kanyang mga tauhan, na namumuno sa hukbo mula sa likuran. Siya ay tulad ng isang Diyos at natalo ang isang hukbo ng mag-isa. May ginawa talaga siya na nangyayari lang sa mito. Ang Erudian banner ay patuloy na lumilipad sa himpapawid, ngunit ang ruling union ay naging tahimik. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1709. Tapos na. Unti-unting nagwawala ang mga martial artist ng naghaharing unyon. Una, ito ay nahulog sa kabuuan ng pagkalipol ng rank 5 at rank 6 fighters, ngunit sa paglipas ng panahon, ang iba pang martial artist ay din. Sa pamumuno ni Levi, madaling nadurudge ng mga mananakop ng Erudia ang kanilang mga kaaway. Masyado siyang malakas, hindi man lang maisip ni Bruce, ngunit isang batang lalaki ang sumire sa kalyadong hukbo ng ruling union. Patuloy pa rin ang labanan. Makalipas ang 3 oras, ganap na nabura ang ruling union. Ang hukbo ng ilang daang libong tao ay bumagsak. Sa kasamaang palad, si Erudia ay dumanas din ng malaking pagkawala. Humigit kumulang 3/4 ng kanilang mga tauhan ang namatay at karamihan sa mga nakaligtas ay nasugatan. Si Tobias, Bernard, at ang kanilang mga kasamahan ay halos hindi rin nakabitin. Tulong, dali, umalangaw-ngaw sa bulubundukin ang sigaw ng tulong. Si Levi ay may malupit na ekspresyon habang siya ay sumusulong ng may pananakot. Ang natitira na lang sa ruling union ay si Bruce at iba pang matataas na opisyal. Tumakas sila kanina nang makita nilang hindi maganda ang pag-unlad para sa kanila. Hinabol sila ni Levi at kalaunan ay nakipagtagpo sa hukbo ng 400,000 lalaki. Sa kasamaang palad, hindi niya naabutan si Bruce at ang iba pa, ang mga armor ay mas mataas sa kanila na lumipad at may kasamang teknolohiya ng camouflage. Ganyan sa kanila na ay bypass ang lahat ng mga radar at sensor. Ayos lang. Sinong pakialam kung nakatakas ang iilan sa kanila? Hindi talaga iyon pinansin ni Levi dahil nanalo na sila sa digmaan sa West War Zone. Ang talagang gustong gawin ni Levi sa sandaling iyon ay ang magpasalamat sa matanda. Kung hindi dahil sa lalaki, hindi magiging ganoon kalakas si Levi, at nahulog si Erudia. Ang labanan ay maaaring tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan, at si Levi ay maaaring napuno ng dugo, ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Ang nakakatakot ay si Levi ay hindi nasugatan.
Sinong mag-aakalang makakawala siya sa napakalaking labanang ganoon nang walang gasgas? Hindi na siya ang dating lalaki. Manalo pa rin siya sa digmaan, ngunit ang bersyon niya na iyon ay sugatan o namatay. Ang bagong bersyon niya, gayunpaman, ay walang kahit isang gasgas. Pumunta si Levi kay Abigail pagkatapos niyang bumalik sa Warzone. Mahigit 10 oras na niyang hawak ang bandila, kaya pagod na pagod siya. Nanalo tayo. Nanalo si Erudia. Naghiyawan at napaiyak ang lahat sa tuwa. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Isinapanganib nila ang kanilang buhay upang maipit ang tagumpay na iyon, at ito ay mahalaga. Nga pala, nasaan si Byron? Tanong ni Levi na napansing nawawala si Byron. O hindi, tiyak na nadulas siya noong labanan dahil abala kami para mabantayan siya. Napansin lang iyon ng iba. Gayunpaman, ang pagtakas ni Byron ay hindi kasalanan ng sinuman. Tumagal ng mahigit 10 oras ang bakbakan, kaya naman maliwanag na walang pumapansin sa kanya. Siya ay tumakas. Okay. Dapat niyang malaman ang isang bagay, bagaman. Nahuli ko siya minsan, at magagawa ko ulit. Kapag natapos na ang digmaang ito, lilipad ako sa zarain ng personal at kakalagkarin siya pabalik sa kulungan sa harap ng lahat ng kanyang mga kababayan, hinding-hindi mo ako matatakasan. Panunuya ni Levi. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng iba. Kailangan kong pumunta sa East Warzone ngayon. Malamang hindi na magtatagal si Floyd at ang mga tauhan niya, sagot ni Levi na hindi na nagtagal. Agad siyang sumugod sa East Warzone. Iyon ay isang mahalagang lugar din, at maaaring mas masahol pa para sa bansa kung ang kanilang kalaban ay nakalusot. Ito ay malapit sa Oakland City, pagkatapos ng lahat. Ang buong mundo ay nakikipaglaban sa West Warzone. Ang labanan ay tumagal ng 15 mahabang oras, ngunit nakita ng lahat kung paano nanatiling sumasayaw sa hangin ng Erudian banner. Umagos ang usok mula sa dagat ng apoy na nagniningas doon, at nagbanta itong magpinta ng langit sa isang permanenteng pula. Gayunpaman, natapos din ito sa wakas. Nagawa ni Erudia na kumapit ng mahigit 15 oras. Iyan ay hindi kapanipaniwala. Gaano sila katiyaga at katatag upang patuloy na lumaban ng napakatagal. Kaya ano ang hatol? Paano natapos ang mga bagay? Tapos na ba ang mga Erudian Raider? Magmamarcha ba ang ruling union sa teritoryo ni Erudia at sakupin sila? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1710. Ang lahat ay naghihintay ng balita mula sa West Warzone, ngunit walang dumating. Wala ring makakalapit sa Warzone, kaya hindi sila makapag-imbestiga. Si Bruce at ang kanyang mga tauhan ay tumatakas noon. Nakakatakot ang itsura ng lahat. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nabigo kami. Nagplano sila ng maraming taon, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan, at bawat isa sa kanila ay nabalisa tungkol dito. Hindi natin hahayaang matapos ang mga bagay na ganito. Hindi kami aamin ng pagkatalo basta-basta. Mayroon pa kaming ilang puwersa sa East Warzone, at ang deicide ni Jared ay gumagana pa rin. Ang isang bahagi ng aming kapangyarihan ay nananatili, at mayroon pa kaming isang shot. Oo, dagdag pa, mayroon kaming mga taong sumusuporta sa amin mula sa likod ng mga eksena, kaya hindi namin maaaring pabayaan ang pagkakataong ito ay mawala sa aming mga kamay. Si Bruce ay isa sa mga taong tumatangging umamin ng pagkatalo. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan nating bumawi sa kanila para dito. Sabi ni Byron. Sisimulan namin ang aming pangalawang plano at pagsalakay sa Oakland City. Atin ang tagumpay hanggat sinisira natin ang lungsod. Magpadala ka agad ng ilang lalaki at ipatupad ang pangalawang plano. Magmadali at gawin ito sa lalong madaling panahon. Ambush them before they figure out anything, ungol ni Bruce. Tuluyan na siyang nawala at tuluyang nabaliw. Dagdag pa niya, and call Jared. Sabihin sa kanya na dalhin ang lahat ng kanyang mga armas at ipaalam sa kanya na maaari niyang hilingin ang anumang gusto niya. Ang gusto ko lang ay ibunyag niya ang kanyang trumpeta. Ngayon, magmadali sa lab at kunin ang pangwakas at pinakamagandang armas. Kuwit-kuwit. Si Bruce ay talagang nawala sa kanyang isip, at gayon din ang iba. Napakalapit na nila sa tagumpay, kaya gusto nilang gawin lahat at gamitin ang lahat ng mayroon sila sa kanilang pagtatapon. Kung tungkol dito, gagamitin ko rin ang sandata na iyon, sabi ni Bruce habang hinihingal. Kay kalma.
Masyadong nakakatakot ang mga bagay kung gagamitin natin ang sandata na iyon. Hindi namin kayang harapin ang mga kahihinatnan ng paggamit ng armas na iyon, kaya kahit na ano, hindi namin ito gagamitin. Ang club ni Bruce ay time na sumalungat sa sandaling iminungkahi niyang gamitin ang sandata na iyon. Hindi nagtagal bago natanggap ng East Warzone ang mensahe ni Bruce. Si Lee Jong-guk, Jared, at ang iba pang matataas na opisyal ng ruling union ay lahat ay nabigla. Natalo tayo sa labanan sa kanluran. Karamihan sa ating puwersa ay nakatutok doon, kaya paano ito posible? Sinabi sa kanila ni Bruce na ang East Warzone ang huling pag-asa ng ruling union. Inutusan din niya si Jared na ibunyag ang lahat ng mga lihim na sandata at gamitin ang lahat sa kanyang pagtatapon. Bilang kapalit, ibibigay ni Bruce kay Jared ang anumang gusto ng huli. Sige, isulat mo ang kontrata at pirmahan mo. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako pagkatapos nito. Sa huli, inilatag ni Jared ang kanyang mga tuntunin at pinirmahan din ang kontrata. Pinagbigyan pa niya ang iba sa karamihan ng kanyang mga kahilingan sa lugar. Pagkatapos, tulad ng ipinangako, ipinakita sa kanila ni Jared ang lahat ng mga armas at trumpeta na nasa kanyang manggas. Bilisan mo, mas mabilis. Ang sandata ni Jared ay dadalhin sa larangan ng digmaan sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, mananalo tayo sa digmaang ito. Gagamitin ko ang na-upgrade na bersyon ng aking Deicide, kaya hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanilang eksperto sa pakikipaglaban. Papatayin natin siya, gayunpaman, confident na sabi ni Jared. Hindi ko pa pinaplanong ipakita ito sa lahat, pero ano? Ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang simpleng katotohanang umiral talaga ang na-upgrade na bersyon ng Deicide ni Jared. Sinasabing napakalakas nito na kaya nitong pumatay sa mga rank 6 na manlalaban, ngunit hindi pa ito opisyal na nasubak. Iyon ay may katuturan dahil walang paraan ang sino mang rank 6 na manlalaban na hahayaan siyang mag-eksperimento sa kanya. Matapos matanggap ang balita, nagplano si Jared at ang kanyang club para sa pinaka-agresibong pag-atake sa club ni Floyd. Kailangan nilang makapasok sa East Warzone bago marating ni Levi ang lugar. Sa kabilang banda, ang mga eksperto ni Bruce ay umalis papuntang Oakland City. Wawasakin nila ang mga kilalang organisasyon sa lungsod at haharapin ang isang mapang wasak na dagok upang maparalisa ang espiritu ni Erudia. Iyon ang pinakamalakas na sandali ng digmaan. Alam ni Levi na ang mga bagay ay magiging masama, kaya siya ay nagmamadali sa East Warzone sa lalong madaling panahon. Binilisan niya ang takbo. Sa kasamaang palad, isang grupo ng mga tao ang hamarang sa kanyang landas habang siya ay sumugod. Ang iyong paglalakbay ay huminto dito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 17:11. Isang malamig na tono ang umalangaw-ngaw. Lumitaw ang mga eksperto sa buong rehiyon, at bawat isa sa kanila ay nakasuot ng kakaibang damit. Karamihan ay may pangit na mukha. Ang aura na pinalabas nila ay kasing creepy nila bilang hellhound. Ang mga kriminal. Hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman na ang ruling union ay nakipag-ugnayan sa mga kriminal at dinala sila doon. Sa pagtingin-tingin sa paligid, malinaw na kakaunti ang mga tao doon, at lahat sila ay malalakas. Gayunpaman, nanunuya si Levi at nagbabala, sumuko ka na, at baka maligtas ka sa buhay mo. Alamin na ito ay isang kaganapan na hindi makukuha ng mga araw. Maaaring masasama kayo, ngunit mamamayan pa rin kayo ng Erudia, kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon sa pagsasagawa. Seryoso, sa tingin mo ba kaya mo kaming matalo mag-isa? Ang mga kriminal ay hindi bahagi ng nakaraang labanan, kaya hindi nila alam kung gaano kalakas si Levi. Higit pa rito, masyadong abala si Bruce para bigyan sila ng babala. Levi Garrison, alam mo ba kung sino kami? Medyo matagal na tayong naghihintay. Ilang figure ang lumitaw pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Mga miyembro ba kayo ng Northern Demon? Tanong ni Levi. Naramdaman niya ang aura ng isang miyembro ng Northern Demon mula sa mga lalaki. Tama iyan. Pumunta kami dito para ipaghiganti ang Northern Demon. Alam mo, hinanap ka namin sa malayo, at sa wakas, nandito ka na. Matagal nang nagpipigil ng galit ang mga miyembro ng Northern Demon, kaya masaya silang makita si Levi at ang kanyang team doon. Maaaring may hukbo si Levi na may mga advanced na sandata,
Ngunit kung tungkol sa mga martial artist ay nababahala, ang mga lalaking iyon ay wala. Hindi nila kayang protektahan si Levi sa atin. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko at puntahan mo ako, bulong ni Levi. Nag-aalala siya sa sitwasyon sa East War Zone, kaya wala siya sa mood na makipag-bulge asterisk T sa kanila. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nagkusa para makapagsimula. Walang inaasahan na si Levi ang unang sumuntok ng ganoon. Patayin siya. Sabay-sabay na umatake ang mga kriminal. Bang! 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 Biglang umikot ang ekspresyon ng mga kriminal nang magsisimula na ang laban. Hindi ako makapaniwala na ganoon siya kalakas. Ang parehong kaisipang iyon ang lumipas sa isipan ng lahat. Ang ruling union ay mayroong mahigit 200,000 sundalo, ngunit lahat sila ay pinaalis ni Levi. Kaya naman, mauunawaan na kahit na ang mga kriminal na nakatayo sa harap nila ay maaaring malakas, sila ay walang halaga kung ihahambing kay Levi. Hindi nagtagal at lahat ng mga kriminal ay nakahandusay sa lupa. Kabilang sa kanila ang humigit kumulang 50 ranggo 6 na mandirigma. Iyon ang pinakamalakas nilang club. Nagningning ang mga mata ng lahat sa walang tigil na pagkabigla. Paghihiganti. Seryoso. Retarded ka ba? You can't kill me even if I stand in the same spot the entire fight, panunuyan ni Levi habang iniikot ang paligid. Natahimik ang bawat kriminal dahil alam nilang totoo ang sinabi ni Levi. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Either die right here and now, or surrender and obey my commands from now on, sabi ni Levi para hayaan silang pumili ng kanilang kapalaran. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Piliin namin ang pangalawang pagpipilian. Talagang ang pangalawa. Nasa ilalim na kami ng iyong utos ngayon, sagot ng pinuno ng Northern Demon. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. To be honest, wala akong tiwala sa inyo. Kaya naman lasunin kita. Alamin mo ito, ako lang ang may panlunas, kaya ang sino mang makakaulo sa akin ay mamamatay. Boys, bigyan ang mga kriminal ng lason, utos ni Levi. Noong una, natigilan si Phoenix at iba pa nang marinig ang sinabi ni Levi. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi. Kumuha sila ng ilang mga table tasks sa isang kahon at pinalunok sila ng mga kriminal. Ang bawat kriminal ay sumunod sa utos ni Levi at nilamon ang mga table tasks. Itatalaga ko na sa iyo ang iyong unang misyon. Kunin ang lahat ng mayroon ka at pumunta ka agad sa Oakland City. Huwag hayaang makapasok ang ating kalaban. Kung hindi mo gagawin iyon, mamamatay ka, diretsong utos ni Levi. Naiintindihan mo, guro, aalis kami kaagad, sagot ng mga kriminal. Naghiwalay ang dalawang partido. Ngumisi si Levi at nagkomento, nag-aalala ako na hindi sapat ang mga lalaki kanina. Hindi sinasadyang tinulungan nila ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 17:12. Nagtawanan ang lahat, walang inaasahan na magpapakita ng mga kriminal sa gitna ng kawalan. Karaniwang iniaalok nila ang kanilang mga lalaki ng libre. Nahulaan na ni Levi na susubukan ng kanyang kaaway na tambangan ang Oakland City. Bilang isang commander ng militar, alam niya na iyon ang gagawin ng karamihan sa mga sitwasyong iyon. Ano ba, kung si Levi ay nasa panig ng kaaway, ipapadala niya ang kanyang mga tauhan upang sirain din ang Oakland City. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala at nag-iisip kung paano hahaharapin ang sitwasyon sa Oakland City. Hindi siya eksaktong hatiin sa kalahati at protektahan ang lungsod. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang kaaway ay nagsilbi mismo at tinulungan siyang malutas ang problema. Tumabi sa kanya si Phoenix at nagtanong, sa tingin mo ba ay maniniwala sila na ang mga tabletang iyon ay lason? Ordinaryong vitamins at supplements talaga yan. 100 beses nang ginamit ni Levi ang panlilinlang na iyon. Gumagamit siya ng ilang random na table tasks at sasabihin sa kanyang kaaway na ito ay lason. Tila hindi natatanda ang lansihin. Tumawa si Levi at sumagot, kung mas makapangyarihan ang isang tao, mas pinahahalagahan ng taong iyon ang kanyang sariling buhay. Hinding-hindi nila ito ipagsapalaran. At saka, niyugyug ko sila sa kaibuturan nila, kaya talagang binili nila ang kasinungalingan. Hahaha, nagtawanan ng malakas ang mga tao habang nagpatuloy sila sa paglalakbay patungo sa East War Zone. Sa kabila, nagtipon ang mga kriminal. Lason ba talaga yan? Bakit wala man lang akong nararamdaman? Parang uminom lang ako ng tubig.
Hindi naman peke, di ba? Sa tingin ko, hindi naman ito lason. Hindi, kailangang totoo ito, ang sabi ng Ice Lord at Fire Lord ng Ice Fire Palace, maaaring wala lang sa kanila ang karaniwang tao, ngunit nakakatakot ang teknolohiya at gamot. Tsaka parang nagbibiro si Levi Garrison. Ang mga salitang iyon ay nabigla sa lahat. Tama siya. Ang mga martial artist na ito ay may diskriminasyon laban sa mga karaniwang tao at tinanggihan ang modernong teknolohiya at medisina, ngunit ang deicide ni Jared ay nagturo sa kanila na mag-isip ng iba. Ang makabagong teknolohiya ay umunlad ng lampas sa ating imahinasyon. Ang mga tao, kahit na makapangyarihang mga martial artist, ay palaging natatakot sa hindi alam. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalala ang mga kriminal, at kung bakit nila gagawin ang anumang bagay na sinabi ni Levi sa kanila. By the way, napansin niyo ba ang style at technique na ginamit ni Mr. Garrison kanina? Tanong ng pinuno ng Northern Demon Gang. Napansin mo rin to, ha? Malungkot na sagot ni Chester ng Swordsec. Oo, nahuli ko rin. Noong una, inakala ko na nagkamali ako. Talaga, napansin ko rin. So totoo naman, kung ganoon. Ang pinuno ng Palasyo ng Tigre, si Desmond, ay napabuntong hininga at sinabi, so siya ba talaga ang disipulo ng malaking demonyo? Ang kanyang estilo ay eksaktong tugma sa matandang iyon. Woof, woof, huminga ng malalim ang lahat. Kung totoo iyon, tama lang na tawagin natin siyang amo. Kailangan nating sundin ang bawat utos niya, bulong-bulungan ng lahat sa pagkamangha. Iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Levi. Nakilala ng Northern Demon ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, ngunit sinong mag-aakalang mas alam pa iyon ng mga karaniwang miyembro nito. Bukod dito, gaano katikat ang isang tao upang pukawin ang antas ng takot sa mga kriminal. Ito ay lampas sa pagkabigla. Kaya naman, wala nang nangahas na baliwalain o baliwalain ang mga utos ni Levi. Maaga silang nagpakita sa Oakland City at nag-set up kaagad ng defensive perimeter. Nag-recruit pa sila ng mas maraming kriminal para magawa ang misyon na iyon. Ang sabi lang nila ay utos iyon ng tagapagmana ng malaking demonyo. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Dahil sa nag-iisang tanong na iyon, agad na lumitaw ang lahat. Maging ang mga nakipagsanib puwersa sa ruling union ay inabandona ang kanilang mga pwesto at nagpalit ng paninindigan. Sa sandaling iyon, nagpadala ang ruling union ng 500 martial artist, at nasa paligid na sila ng Oakland City. Ang mga lalaking iyon ang huling natitirang bahagi ni Bruce sa kanya. Pinlano niya ang mga lalaking iyon na durugan sa Oakland City. Papawiin nila ang mga organisasyon tulad ng mga Dragonites. Iyon ang huling wildcard na maaaring ibagsak ng ruling union. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1713. Sa sandaling iyon, alam ng lahat ang trumpo at mga eksperto ni Erudia ay nakikipaglaban sa digmaan sa larangan ng digmaan. Nangangahulugan iyon na ang lungsod ay mahina, at ipinapalagay nila na ang pagsakop sa lungsod ay isang tiyak na bagay. Nagtiwala sila lalo na dahil nagpadala sila ng 500 martial artists. Kaya naman, matiyagang naghintay si Bruce pagkatapos niyang bumalik sa Zarain. Hindi niya ibinahagi ang balita kung paano siya natalo sa labanan sa kanluran dahil ayaw niyang maapektuhan ng balita ang mga natitirang sundalo. Gusto rin niyang tambangan si Levi gamit ang upgraded deicide ni Jared. Kaya naman, maliban sa mga nasa warzone, walang ibang nakakaalam tungkol sa nangyari sa kanluran. Mayroon pa tayong pagkakataong manalo sa digmaang ito. Una, ibababa natin ang Oakland City. Pagkatapos ay ipapatay natin si Jared kay Levi sa East Warzone. Sa ganoong paraan, kapag nakalusot kami, makakapag-coordinate kami sa aming mga tauhan, na nasa loob, na ng lungsod. Babagsak pa rin si Erudia, at mananalo pa rin tayo, sabi ni Bruce habang nanalangin, idinadalanggan ko ang langit sa itaas please, sana wala ng sorpresa. Iyon ang huling pag-asa nilang manalo sa digmaan. Ginoo, Bruce, ang 500 martial artist na ipinadala namin ay malapit na sa Oakland City. Bibigyan ko ba ng utos ang pag-atake? Oo, utos ni Bruce. Umalis ang lahat ng 500 martial artist. Pumasok sila sa Oakland City mula sa ibang lokasyon. Mayroong 50 lalaki bawat club at 10 club sa kabuuan. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang misyon na dapat gawin.
Matapos matanggap ang kanilang mga order, tumakbo sila patungo sa kanilang lokasyon upang isagawa ang kanilang misyon. Medyo matagal na kaming naghihintay. Hahaha, sa kasamaang palad, may hamarang sa lahat ng 10 grupo sa sandaling lumipat sila. Matagal nang naghihintay ang mga kriminal na halos mapasigaw na sila sa inip. Inakala pa ng iba na mali ang hula ni Levi. Gayunpaman, ang kanilang kaaway ay dumating, pagkatapos ng lahat. Atake, patayin ang bawat isa sa kanila. Ice Lord, Fire Lord, at ang iba pang rank 6 fighters ang nangunguna sa team at nagsimulang pumatay. Ang 500 lalaki na ipinadala ng naghaharing unyon ay pawang Rango 5 at Rango 6 na mga mandirigma na napakalakas. Sa kasamaang palad, mas marami ang mga kriminal doon. Hindi nagtagal bago nalipol lahat ng 500 tauhan ng ruling union. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at umalangaw-ngaw ang masakit na mga hiyawan. Wala sa 500 mandirigma ang nakaligtas. Ang hindi nakikitang panganib na nagbabanta sa Oakland City ay nawala. Sa training base ng mga Dragonites sa Oakland City, may natanggap kaming balita, tila malapit na ang mga eksperto sa pakikipaglaban sa Oakland City. Simulan agad ang defense protocol. Ang hindi maiiwasan ay malapit nang mangyari sa atin. Inaasahan din ng mga Dragonites ang pag-atake, ngunit wala silang pagpipilian. Ang tanging magagawa nila ay umupo doon at maghintay. Nakapagtataka, walang samipot kahit ilang taon na ang nakakaraan ang balita ng pagdating nila. Nataranta ang lahat. Ano ba ang nangyayari? Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nanatiling nakakalimutan ng mga Dragonites ang nangyari. Kasabay nito, sa East War Zone. Ang triple group ay nagpakawala at walang awang inatake si Floyd at ang iba pa. Ang dating grupo ay mahusay na nakipag-ugnayan kay Deicide ni Jared at nag-iwan ng mga bangkay sa lahat. Matindi ang paghihirap ng panig ni Floyd. Sunod-sunod na bumagsak ang mga Supreme Class Fighters, at patuloy silang itinutulak pabalik. Nahulog na sila pabalik sa ikalimang hadlang sa depensa, at sinasalakay sila ng mga kriminal mula sa likuran. Nakulong sila sa buong paligid. Noong una, tansya nila na makakatagal pa sila ng ilang araw. Ang sitwasyon sa oras ay ginawa ito upang maaari silang, sa karamihan, makaligtas ng ilang oras. Maging si Floyd at ang kanyang pangkat ng mga piling mandirigma ay nasugatan. Hindi ito gagawin. Masyado pa tayong mabagal sa bilis. Ang aming mga kasama sa West War Zone ay bumagsak, kaya kami ang huling pag-asa ng ruling union. Mula ngayon, dapat nating talikuran ang lahat ng makasariling hangarin at magkaisa bilang isa. Hindi natin hahayaang maging walang kabuluhan ang lahat ng ito. Tama siya. Nauuwi ang lahat dito, sa kritikal na sandali na iyon. Si Lee Jong-guk, Jared, at ang iba ay nagpupulong. Ang totoo, hindi sila nagkakasundo noon dahil wala silang aktwal na pinunong masusunod. Gayunpaman, sa huling sandali na iyon, nagkaisa sila bilang isang club. Atake. Lumabas lahat at talunin ang ating kaaway. Hindi natin sila bibigyan ng kahit anong silid para makahinga. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 17:14. Tunay na nagkaisa ang triple group at maghahatid ng pinakapangwasak na dagok kay Floyd at sa iba pa. Patayin sila. Ang mga mandirigma ng bawat organisasyon ay ipinadala. Sa kabuuan, mayroong humigit kumulang 200 rank 6 na manlalaban at mahigit 3,000 rank 5 na manlalaban. Iyon ang lahat ng mayroon sila. Sa labas, marami ang nagtatago ng kanilang mga alas at nagsisinungaling sa buong panahon. Walang gustong ipagsapalaran ang lahat ng mayroon sila. Kaya naman, nag-aatubili silang ipadala ang kanilang rank 5 at rank 6 fighters sa larangan ng digmaan. Ano ba? Kahit ang kanilang rank 4 fighters ay nakatago. Iyon ang dahilan kung bakit hindi bumagsak ang East War Zone. Hindi makakatagal si Floyd at ang kanyang mga tauhan kung sa simula pa lang ay naging tapat ang triple group sa isa't isa. Sa sandaling iyon, ginagamit ni Jared ang lahat ng kanyang mga sandata, ngunit itinatabi niya ang na-upgrade na Deicide. Gusto nilang gawin ito para hindi na makahinga si Floyd at iba pa. Papatayin natin silang lahat sa isang pagkakataon. Ituloy ang laban. Dapat nating ipagtanggol ang ating bansa. Si Floyd at ang kanyang mga tauhan ay lumaban na parang handa na silang mamatay. Ang mga kasamahan nila mula sa The Calamity ang naging huwaran nila. Sa makatuwid,
Hindi sila natatakot sa anumang bagay. Boom! Bang! Ang magkabilang panig ay walang awang nagpapatayan, at ito ay isang dugo. Nawalan ng kontrol ang lahat, at parang nabaligtad ang mundo. Nagtamo si Erudia ng mabibigat na casualty. Ang kanilang kaaway ay nagpapadala lamang ng isang maliit na alon, ngunit natalo na ni Floyd ang bahagi ng kanyang mga tauhan. Si Floyd ay nasugatan din ni Deicide. Si Pilyo lang iyon, ngunit nasugatan pa rin ng sandata si Floyd. Lahat ng iba ay nasugatan din. Sa kasamaang palad, ang kanilang kalaban ay hindi susuko. Ang ruling union ay patuloy na umaatake na parang baliw. Bam! Masyadong agresibo ang kanilang kalaban, at sunod-sunod na bumagsak ang mga tauhan ni Floyd. Sila ay dumaranas ng walang humpay na pag-atake at ang natitirang mga sundalo ay nawawalan ng pananampalataya. Napaatras ang lahat, hindi natin kaya, hindi na lang tayo makakalaban. Agad na sumigaw si Floyd, "Hold up!" Ang bawat isa ay patuloy na lumaban. Hindi natin kayang tumalikod. Dapat tayong sumulong, at iyon ay nananatiling totoo kahit na isa lamang sa atin ang natitira. Maya-maya, biglang tumawa si Floyd. "Huwag kayong mag-alala, boys. Kahit na mamatay ang bawat isa sa atin, ipaghihiganti tayo ni Master. Hindi babagsak si Erudia, at laging lilipad ang ating bandila." Iyon ang lakas at determinasyon ng mga Erudian. Kung mas matatag si Floyd at ang kanyang mga tauhan, mas agresibo ang pag-atake ng naghaharing unyon. Tumanggi ang huli na bigyan man lang ng pagkakataon ang una na sumuko. Dahil dito, ang natitirang mga lalaki ay napilitang bumalik sa 5th Defense Barrier. Atake! Patayin ang lahat. Doon sa field, ang hukbo ng ruling union ay nagmarcha pasulong at nagbanta na papaluhod si Floyd at iba pa. Handa nang magbuwis ng buhay ang mga tauhan ni Floyd. "Magkita-kita tayo sa kabilang buhay, mga lalaki," nakangiting sabi ni Floyd. Tinanggap ng lahat ang kanilang kapalaran habang papalapit sa kanilang kaaway. "Ang kamatayan ay isang walang hanggang pagtulog lamang, at ang pag-aalay ng aking buhay para kay Erudia ay gagawin itong karapat-dapat. It's just, I hate it. Kinamumuhian ko ang katotohanan na hindi ko kayang protektahan ang aking bansa. Bakit hindi ako hayaan ng langit na iligtas ang aking bansa? Magmamaktol. Magmamaktol." Sa kritikal na sandaling iyon, ang lupa ay biglang umungol. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Isang di nakikitang alon ang hamampos sa hukbo ng naghaharing unyon, na sumasaklaw sa ilang daang libong lalaki ang layo. Ang alon na iyon ang naghiwalay kay Floyd at sa kanyang mga tauhan mula sa kaaway. Ang Earth ay yumanig, at isang napakalaking bitek ang lumitaw sa gitna ng larangang iyon. Ginawa nito ang lugar sa dalawang magkahiwalay na rehiyon at pinilit na huminto ang hukbo ng naghaharing unyon. "Talagang natutuwa ka sa pang-aapi sa aking mga disipulo, ha?" Isang pamilyar na boses ang pumuno sa hangin. Nakahinga ng maluwag si Floyd at ang kanyang mga tauhan kaya napaiyak sila nang marinig ang boses na iyon. Nandito na si Master. Naghiyawan ang lahat. Natigilan ang mga sundalo ng hukbo ng ruling union. Ang nakita lang nila ay isang figure na bumababa mula sa langit. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 17:15. Para siyang isang bathala mula sa langit. Boom! Ang lupa ay yumanig na parang bambang sumabog nang lumapag si Levi. Isang lindol ang naganap, at isang nakakatakot na aura ang kumalat. Natisod ang kalyadong hukbo ng ilang daang metro paatras. Nahulog si Levi mula sa langit, at para siyang regalo mula sa langit. Tumayo siya roon at kusang humarap sa hukbo. Walang bakas ng takot sa mukha niya. Sa halip, sumilay ang isang maliit na ngiti, at iniutos niya, "Hindi ka nagagawa ng isa pang hakbang pasulong kasama ako rito. Inutusan ko ang bawat isa sa inyo na sumuko kaagad o papatayin ko kayo." Siya ay sa kanyang sarili. Gayunpaman, hiniling niya ang buong hukbo na sumuko. Gaano kalakas ang isang tao upang magkaroon ng kumpiyansa na iyon? "Hell yeah! Ang cool niyan, Master," sigaw ni Floyd. Malakas din ang hiyawan ng iba. Ang kalyadong hukbo ng naghaharing unyon ay ganap na nabigla. "Anong F***? Sinasabi ba niya na sumuko kami kahit mag-isa lang siya habang may kasama kaming hukbo? Baliw ba ang lalaking iyon o sadyang tanga lang siya? Ano ang nangyayari? Anong nangyari sa taas? Bakit tumigil ang lahat?"
Humingi ng sagot sina Lee Jong-guk at Jared, na nasa likod ng hukbo. O hindi, ito ay si Levi Garrison. Nakarating na siya sa East War Zone, bulalas ng isang lalaking nakakilala kay Levi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lee Jong-guk. Komento niya, nandito siya. Hindi ba't masyadong mabilis ang lalaking iyon? Sinabi na ni Bruce sa kanila kung gaano kalakas si Levi. Kahit na ang pinakakilalang puwersa sa loob ng ruling union ay hindi siya mapigilan, kaya gaano kalakas ang lalaki. Walang nakakaalam ng sagot sa tanong na iyon. Ang alam lang nila ay kaya niyang i-squash ang rank 5 at rank 6 fighters na parang mga bug. Siya ay napakalakas na nakuha niya ang iba na manginig sa takot. Si Jared, gayunpaman, ay nakangiti sa tuwa. Levi Garrison, sa wakas nandito ka na. Ang tagal kong naghihintay, sabi ni Jared. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pagkabaliw at pananabik ng mga sandaling iyon. Ang ruling union ay mayroon lamang isang misyon para sa kanya, at iyon ay upang patayin si Levi. Kung nagawa niya iyon, makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Isa sa mga ipinangako sa kanya ay ang maaangat siya at maging hari ng Summerbank. Hindi mapigilan ni Jared na matuwa nang maisip niya kung paano siya magiging araw. Tere, boys, kunin ang lahat ng na-upgrade na deicide at idirekta ang lahat sa Levi Garrison, utos kaagad ni Jared. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nasa posisyon niya si deicide nang sabihin niya, para mapakinabangan ang pagkakataong mapatay ang taong iyon, kailangan ko kayong lahat para maubos siya. Mas malaki ang tsansa nating manalo kung ipapaputok ko ang sandata kapag pagod na siya. Huwag kang mag-alala, lahat ng deicide ay idinisenyo para patayin siya, kaya hindi siya makakaligtas dito. Mukhang confident si Jared. Patayin sila. Pagkatapos, inilabas ang utos. Ang mga kalyadong hukbo ay lumabas at inatake si Levi. Malaki. Hindi ko pa napupunan ang kanluran, pag-angkin ni Levi habang sumulong siya habang walang armas. Nakipaglaban siya sa hukbo. Si Floyd at ang iba ay medyo nag-alala sa simula, ngunit hindi nila nakita kung paano nakikisabay si Levi sa hukbo. Nagulat ang lahat. Oh, tao. Iba talaga si Master. Impyerno. Oo. Tuwang-tuwa ang hukbo ni Erudia. Nakarinig sila ng mga kwento tungkol sa kung paano matatalo ng isang solong lalaki ang isang hukbo na 100,000, ngunit iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ito. Siya ay talagang nakikipaglaban sa higit sa 100,000 martial artist ng mag-isa. Astig yan. Gayunpaman, hindi lamang ang mga Erudian ang nagulat. Ang ruling union ay nabigla rin. Iniisip nila kung gaano kalakas si Levi. Ang freaking god na iyon ay lumalaban ng higit sa 100,000 martial artist ng sabay-sabay, at nagiging mas mabangis siya sa bawat suntok. Nandoon pa rin ang crack na nabuo ni Levi kanina, at walang nakalampas dito. Ganyan kalakas si Levi. Higit pa riyan, pinipilit niyang umatras ang naghaharing unyon. Nakakaloka ito. Ito ay sobrang nakakagulat. Anong F***? Paano ba nagkakaroon ng ganito ang tao? Hindi ito gagawin. Kung patuloy na umuunlad sa ganitong paraan, hindi mapipigilan ng ating mga tauhan si Levi Garrison. Push forward. Ay lapit mo ang mga armas. Utos kaagad ni Jared. Ang bawat deicide ay naglalayon kay Levi pagkatapos na sila ay nasa posisyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 17-16. Deicide 1 sa posisyon. Deicide 2 sa posisyon. Deicide 88 sa posisyon. Hindi nagtagal ay nasa posisyon na mahigit 100 deicide at tinutukan si Levi. Gusto kong alisin ang lahat ng daan sa loob ng 10 segundo at iwanang ganap na lantad si Levi Garrison. Utos ni Jared. Ngayon na. Utos ni Jared ng tama ang timing. Biglang naghiwalay ang kalyadong hukbo. Gaya ng ipinangako, nawala sila sa loob ng 10 segundo, at si Levi ay ganap na nakalabas sa field. Siya ang bullseye na pinupuntirya ng deicide. May naramdaman si Levi sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay daan-daang pares ng mga mata ang nakatutok sa kanya, at hindi siya komportable. Gusto niyang umalis, ngunit hindi niya magawa, dahil wala nang matatakasan. Alam na alam ni Floyd at ng kanyang mga tauhan kung ano ang nangyayari. Ay patay. Ang deicide. Malamang na ginagamit nila ang deicide laban kay Master. Kalokohan ito. Master, tumakbo ka na.
Mabilis na sumigaw si Floyd at ang kanyang mga tauhan para bigyan ng babala si Levi. Sa kasamaang palad, huli na sila. Ang Deicide ay may tracking software at ang pagiging nakalock habang nakatayo sa gitna ng isang bakanteng field ay katumbas ng kamatayan. Walang nakatakas. Sa sobrang tuwa ni Jared ay nanginginig ang buong katawan. Masyadong malaki sa kanya ang pagpatay kay Levi. Hindi mabilang na beses na pinangarap ni Jared kung paano niya tatalunan si Levi sa field na pinakapamilyar ni Levi. Malapit nang magkatotoo ang pangarap na iyon. At higit pa sa pagkatalo ko sa kanya ang ginagawa ko. Pinapatay ko siya. Zoe Lopez, hindi mo akalain na mangyayari ito, ha? Bulong ni Jared bago siya umungol sa langit. Si Jared ay nasa bingit ng mabaliw matapos may-lock ang mga sandata kay Levi. Mamatay ka, Levi Garrison. Angal ni Jared. Ang bawat Deicide ay sabay-sabay. Ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan ay natipon sa isang punto at bumaril kaagad. Boom! Boom! Masyadong malakas ang kapangyarihan na pinalabas nito, at maging ang pag-urong ay nakapipinsala. Naging sanhi ito ng paglipat ng bundok, at ang isang lindol na hindi kapani-paniwalang magnitude ay kumalat ng milya-milya. Iyon lamang ang mga epekto ng pagpapaalis kay Deicide. Kung tungkol sa aktwal na kapangyarihan na hawak ng mga device na iyon. Well, iyon ay isang bagay na nasaksihan ni Floyd at ng iba pa. Ang hindi nila nakita, gayunpaman, ay kung ano ang mangyayari kapag ang lahat ng mga armas na iyon ay nagpaputok sa parehong lalaki. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Boom! Ang unang alon ng enerhiya ay tumama kay Levi, at ang Earth ay nagreklamo. Gayunpaman, hindi siya nasira o naging ambon ng dugo tulad ng inaasahan ng lahat. Nangangahulugan iyon na ang isang shot mula sa Deicide ay hindi makakasakit kay Levi. Boom! 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 Ang mga Deicide ay nagpapalitan at nagpaputok kay Levi ng tuloy-tuloy sa loob ng maikling panahon na iyon. Kahit noon pa man, hindi nagpatinag si Levi. Hindi rin siya nasaktan. Iyon ay sinabi, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay pumutok. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nagmukha itong spiderweb at walang katapusang kumakalat palabas. 10 milya, 100 milya, 1,000 milya. Boom! 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 Ang Deicide ay patuloy na nagpaputok, at hindi sila tumigil. Sunod-sunod, mukhang todo-todo si Jared para patayin si Levi. Bang! Bang! Sa ganoong kapangyarihan, kahit ang kasing lakas ni Levi ay hindi makahawak. Napaatras siya at patuloy na umaatras. Halatang hindi na siya kasing lakas o kasing liksi niya kanina. Boom! Boom! Patuloy ang pagpapaputok ng Deicide, at tumanggi silang hayaang makahinga si Levi. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga energizer ang ginamit, ngunit kitang-kita na ginugol ni Jared ang lahat ng kanyang kayamanan. Sa wakas ay samuka ng dugo si Levi. Nasaktan siya ng husto kaya nahulog siya. Masyadong nakakatakot ang Deicide, at totoo iyon lalo na kapag ginamit ang mga ito ng sabay-sabay sa isang tao. Napakasakit nito kaya nasugatan si Levi. Bilisan mo, gamitin ang na-upgrade na Deicide ngayon. Nakita ng pagkakataon si Jared at gusto niyang patayin si Levi sa isang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 17:17. Nagpupumiglas pa rin si Levi sa field. Ang Deicide ay katawa-tawa na makapangyarihan at halos nawasak ang lugar. Ang masama pa, simula pa lang ang lahat. Sa wakas ay na-install nila ang Energizer sa na-upgrade na Deicide. Mayroon lamang 8 na-upgrade na Deicide sa kabuuan. Ang kanilang produksyon ay mas magastos at mas maraming uri. Ang panganib na kasangkot ay mas mataas din dahil ang mga na-upgrade na Energizer ay hindi gaanong matatag. Gayunpaman, ang mga Deicide na iyon ay ilang beses na mas mapanire kaysa sa mga nauna sa kanila. Mahirap silang kontrolin, at ang teknolohiya sa likod nito ay mas advanced. Talagang nag-aalala ang ruling union na baka magkamali sila at maging sanhi ng pagkasira ng sarili ng Energizer. Iyon ay maghahatid ng isang mapang wasak na dagok sa kanilang sariling mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit kinakabahan si Jared. Gagana ba talaga ang na-upgrade na Deicide? Walang nakakaalam, at malapit na nilang malaman sa larangang iyon. Lahat ng 8 na-upgrade na Deicide ay handa na at nasa posisyon. Hindi nagtagal bago na-lock ang lahat ng Deicides kay Levi.
Apoy. Ubusin ang lahat ng mga energizer. Walang paraan na makakaligtas siya rito, itenggal ni Jared. Mayroon lamang silang 80 energizer para sa pag-upgrade ng deicide dahil masyadong komplikado ang produksyon nito. 80 lang ang kaya nilang bayaran. Sa teorya, ang na-upgrade na deicide ay maaaring agad na paksain ang rank 6 fighters. Pinaputok ang lahat ng 80 energizer kay Levi. Ang pagkawasak ay lampas sa imahinasyon. Guro, tumakbo ka. Huwag itigil ang pagiging matigas ang ulo. Hindi ka makakaligtas dito. Tama siya, Master. Nakikiusap kami sa iyo, tumakbo ka. Nasa likuran si Floyd at ang iba pa, at hindi nila kayang makitang tinitiis ni Levi ang lahat ng ito ng mag-isa. Alam ko ang iniisip ni Master. Hindi siya atres hanggat hindi niya nauubos ang lahat ng deicide. Oo, ang pag-iral lamang ng mga sandata na iyon ay nagbabanta kay Erodia, at ginagamit niya ang sarili niyang katawan para pilitin ang ating kaaway na ubusin ang lahat ng kanilang mga energizer. Nagulat naman ang ibang mga lalaki. Siya ay nagsasakripisyo ng kanyang sarili upang maubos ang mga pagkukulang ng ating kaaway. Oo, ganyan ang ating guro, sagot ni Floyd at ng kanyang mga tauhan. Napuno ng pagmamataas at paghanga ang kanilang boses, ngunit may bahid din ng kalungkutan. Ang tanging magagawa nila ay panoorin habang tinitiis ng kanilang amo ang lahat. Wala silang maitutulong. Huwag humakbang ng walang pahintulot ko. Babala ni Levi, na nag-aalala tungkol sa kanyang kasama sa kabila ng kanyang sariling mahirap na sitwasyon. Guro, sandali lang. Kailangan mong makaligtas dito, okay. Naikuyom ng lahat ang kanilang mga kamao. Nanalangin sila na makaligtas si Levi dito. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na ang na-upgrade na deicide ay susunod na gaganapin. Apoy, patayin si Levi Garrison ngayon din. Angal ni Jared. Boom, boom, boom. Ang na-upgrade na deicide ay lumabas ng sabay-sabay. Ang mga taong nagpapatakbo ng mga sandata ay pawang nakasuot ng mga kagamitang pangproteksyon, ngunit kahit noon pa man, sila ay natalo sa pamamagitan ng pag-urong. Nakakakilabot, napabuntong hininga ang lahat. Ang na-upgrade na deicide ay nakakagulat na makapangyarihan. Boom, 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 boom. Napaatras si Levi at nagbubuga ng dugo sa tuwing pinapaalis ang upgraded na deicide. Halatang hindi rin niya nakayanan ang lakas ng upgraded na deicide. Sige, magpaputok ka, udyok ni Jared. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Boom, boom, boom. Nababaliw na rin si Jared. Inubos niya ang lahat ng mga energizer sa loob ng pinakamaikling time frame. Masyadong makapangyarihan at nakakatakot ang sandata. Paulit-ulit na tinamaan si Levi. Boom, boom. Nang matamaan ng 67th energizer si Levi, bigla siyang nawala sa paningin ng lahat. Wala na siya, at nasaksihan ito ng mahigit 100,000 lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 17-18. Boom, boom, boom. Gayunpaman, ang lahat ng 80 energizer ay sabay-sabay na nagpaputok, kaya ang natitirang 13 putok ay sumablay sa kanilang target matapos mawala si Levi. Ang lugar kung saan nakatayo si Levi, gayunpaman, ay magulo. Napakasama ng anyo nito na parang set ng isang pelikulang apocalypse. Wala na siya. Patay na si Levi Garrison. Nagawa natin. Nagawa natin. Sama-samang naghiyawan ang ruling union. Nagdiwang sila na parang nanalo na sa digmaan. Si Jared, lalo na, ay napaungol, wala na si Levi Garrison, at ang araw ko lang kay Erodia. Ang pangalan ko, Jared Scheidt, ay nasa mga aklat ng kasaysayan. Lahat ay nakatingin kay Jared na nagtataka. Walang sino man ang makahuhula nito, ngunit ang isang ordinaryong tao tulad ni Jared ay naging pinakamahalagang manlalaro sa larangan. Binaliktad niya ang sitwasyon para sa kanila. Sinong nakaisip nito? Malakas si Levi. Sinira niya ang karamihan sa mga puwersa ng ruling union nang talunin niya sila sa West War Zone. Hell, crush pa niya ang rank 5 at rank 6 fighters na parang langgam. Gayunpaman, pinatay ng deicide ni Jared ang lalaki. Ang halaga ni Jared ay tumaas ng husto pagkatapos noon. Siya ang naging panalo na pinuri ng lahat, at ang kanyang pangarap na maging hari ay madaling natupad. Nanalo tayo! Nanalo tayo!
Ibinahagi kaagad ni Lee Jong-guk ang mabuting balita kay Bruce. Nanalo tayo. Dahil wala na si Levi Garrison, wala nang balakid sa aming landas. Magiging kumpleto ang ating tagumpay kapag naibagsak natin ang Oakland City. Nasa kamay na natin ngayon si Erudia. Noon, nalarawan na ng ruling union ang kanilang tagumpay. Tuwang-tuwa si Bruce. Sa kasamaang palad, may mga lalaking lumapit sa kanya sa sandaling iyon. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng itim na tuxedo at may parehong pin sa kanilang dibdib. Biglang umikot ang ekspresyon ni Bruce pagkatapos niyang makita ang mga ito. Ang mga lalaki ay mula sa isang lihim na organisasyon ng Zarain na kilala lamang bilang Shield. Matagal nang nandyan si Shield, at lahat ng mga ahente nito ay may mga espesyal na kakayahan. Ito ay isang napakalihim na organisasyon sa Zarain, hindi, mas tumpak na sabihin na ang mga organisasyong tulad ng sa kanila ay bihira, kahit na sa isang pandaigdigang saklaw. Ang dahilan sa likod nito ay nakontrolado nila ang bahagi ng pinakamahiwagang mga lihim at kapangyarihan sa mundo. Gayunpaman, hindi sila tulad ng mga Dragonites, bagaman. Si Shield ay may tunay na kapangyarihan, at sila ang may pananagutan sa pagdudulot ng mga takot na inaakalang supernatural. May alingaw na si Shield ang lumikha ng pangako ng mga Diyos sa utos ng pinuno. Kahit si Bruce at ang kanyang mga tauhan ay natakot kay Shield. Mag-withdraw ka na. Hindi kasing mahina si Erudia gaya ng iniisip nyo. Huwag maliitin ang natutulog na leon dyan. Kung pipilitin mo ito sa isang sulok, madyay gising ito, nagpapadala ng babala ng ahente ng Shield. Ngumisi si Bruce at sumagot, oo, tama ka. Nagawa ni Erudia na paalisan kami sa lupain nito kanina, pero hindi pa rin sila kalaban sa amin. Sa lalong madaling panahon, makikita mo ang maluwalhating tanawin sa amin na sumasakop sa Erudia. Well, sinubukan ko. Good luck, sabi ng Shield agent bago siya tumalikod para umalis. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nandyan lang sila para maghatid ng mensahe. Sa East War Zone. Guro, nakita ni Floyd at ng iba pa kung paano nawala si Levi matapos siyang hampasin ng energy wave. Isang nakakadurog na sigaw ang lumabas sa kanilang labi. Kaya lang, wala na si Levi, at nakita nila ito sa kanilang mga mata. Masyadong biglaan ang lahat, at hindi sila makapaniwala. Sa kabila, atake, pasukin ang East War Zone ngayon. Angal ni Jared. Dahil sa kanyang utos, sumugod ang kalyadong hukbo na parang tsunami. Walang masyadong lalaking natitira sa kanya si Floyd, at lahat ay nagluluksa pa rin kay Levi, kaya malamang hindi sila magtatagal ng 30 minuto. Maghanda ang lahat, malapit na tayong magmarcha papuntang Oakland City. Nagsimulang maghanda ang hukbo sa likod ni Jared na magmarcha pasulong. Halos hindi makalaban ni Floyd at ng kanyang mga tauhan, kaya inakala ng hukbo sa likod ni Jared na babagsak ang isang oras na sumulong sila. Ang Erudia ay hindi isang lugar kung saan maaaring magbanta ang mga peste na tulad mo. Maya-maya lang, isang boses ang umalangaw na parang kulog mula sa mga ulap. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 17:19. Ang tinig ay nanggaling sa langit, at parang ang mga Diyos mula sa langit ang nagbigay ng babalang iyon. Sandaling tumigil ang kalyadong hukbo. Nanlalaki rin ang mata ni Floyd at ng mga tauhan niya. Tumingin sila sa langit. Ibig sabihin ba nito ay buhay pa si Levi? Ang kaisipang iyon ay dumaan sa lahat ng naroon. Hindi pwede. Paano pa siya mabubuhay? Sa sobrang takot ni Jared ay pinagpapawisan siya ng mga bala, at ang kanyang mga labi ay mapatla. Nanginginig pa rin ang lahat sa takot na itinanam sa kanila ni Levi kanina. Masyado siyang nakakatakot. Boom! Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw mula sa magkabilang panig ng larangan ng digmaan. Tingnan mo, doon. Hingal na hingal ang lahat dahil nakita nila ang nasa kaliwa nila. Maraming mga ngabayo ang nakaupo sa kanilang mga warhorse nang bigla silang lumitaw. Nakasuot sila ng puting damit at sombrero habang ang kanilang mga espada ay nakasabit sa kanilang likod. Mayroong ilang mga libo sa kanila, ngunit ang aura na kanilang pinalabas ay hindi kapanipaniwala na maaari nitong lipulin ang mga bundok at patuyuan ang dagat. Lumitaw din ang mga warhorse sa kanang bahagi, ngunit ang kanilang mga sakay ay nakasuot ng itim na damit na may itim na maskara na nakasuot sa kanilang mukha. Sila ay armado ng mga palaso.
Ang biglaang paglitaw ng magkabilang grupo ay ikinagulat ng lahat. May mga reinforcement pa si Erudia na dapat ipadala. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang kaisipang iyon ay nasa isip ng lahat. Sa sandaling iyon, nakuha na sa wakas ng training base ng mga Dragonites ang real-time na footage ng kung ano ang nangyayari sa site. Ang mga pinuno ng mga Dragonites ay naging mailap nang makita nila ang mga mangangabayo na iyon. Sila na. Nagpakita sila sa wakas. Akala ko pagwala na si Levi, tapos si Erudia, pero totoo ang alamat. Talagang umiiral ang mga lalaking ito, at naririto sila. Tuwang-tuwa ang mga pinuno ng mga Dragonites kaya napaluha sila sa tuwa. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari dyan? Sino ang mga taong iyon? Nagulat ang ibang mga Dragonites. Isa lang itong fairy tale na hindi dapat i-share, pero ngayon nandito na sila, at nakita na sila ng lahat. Sabihin na lang natin sa team ang lahat. Okay, may kwento kung paano may mga tagapagtanggol si Erudia na nagtatago sa dilim, at ang mga tagapagtanggol na iyon ay tinawag na Eragon. Sila ay mga pamilya ng mga mandirigma na inialay ang kanilang sarili upang protektahan si Erudia. Hindi namin alam ang mga detalye kung sila ay miyembro o kung saan ang kanilang headquarters. Gayunpaman, alam namin sa mga henerasyon, ang kanilang pangunahing layunin ay protektahan si Erudia at tiyak na ang pundasyon ng Erudia ay nananatiling buo. Magpapakita sila kapag si Erudia ay nasa pinakamahina na at babaguhin nila ang tubig upang iligtas ang bansa mula sa kaguluhan. Mayroong higit pa dyan, bagaman. Ang bawat pangunahing pamilya ni Eragon ay kumokontrol sa isang lihim na bahagi ng Erudia, at ang alamat ng segment, sa kabuuan, ay naglalaman ng isang sistema na nagpapanatiling ligtas sa Erudia. Narinig ko talaga ang isa pang alamat tungkol dito. Sinasabi nila na ang bawat pangunahing pamilya ay may hawak na susi. Kapag pinagsama-sama, isang malaking lihim ang mabubunyag para sa lahat. Napabuntong hininga ang lahat nang marinig iyon. Sabi nga, fairy tale lang si Eragon, at mga kwento lang nila ang narinig namin. Kahit na ang ating mga nauna ay hindi pa nakakakilala ng sino mang miyembro ng Eragon. Kaya nga noong nagsimula ang digmaang ito, ipinagdasal namin na ang mga alamat ay totoo ngunit hindi talaga umaasa sa mga ito para tulungan kami. Sa katunayan, noong unang nagpakita si Levi para lutasin ang problema, inakala namin ni Eragon ang nasa likod nito. Naturally, alam namin kung hindi na si Levi lang pala. So, in short, totoo ang alamat. Umiiral ang Eragon, at sinusubaybayan nila si Erudia sa buong panahon. Now that Erudia is at its most vulnerable, they showed up to protect the country, pagtatapos ng isang tao. Oo, tama iyan. Marahil sila ang nagligtas din sa Oakland City. Muling sinuot ni Hope ang mukha ng mga Dragonites. Baka manalo lang tayo sa digmaang ito. Sa larangan ng digmaan. Parehong nananatiling tahimik ang mga naka-white cape at ang nakaitim na mga mangangabayo pagkatapos nilang magpakita. Agad nilang sinundan ang kalyadong hukbo. Hindi nagtagal, sumiklab ang labanan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1720. Ang dalawang pangkat ng mga mangangabayo ay umabot lamang sa mahigit 10,000 lalaki, ngunit hindi sila dapat maliitin ng isa. Bawat isa sa kanila ay bumaling sa isang killing machine sa sandaling sila ay lumaban. Ang kalyadong hukbo ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Ang tanging natitira para sa kanila ay ang mamatay. Ang mga mangangabayo ay kumilos na parang may kompetisyon kung aling kalaban ang papatay ng pinakamaraming kalaban. Bawat isa sa kanila ay pumatay na parang baliw. Ito ay isang walang awa at mabilis na labanan. Dahil naubos na ang mga energizer, walang choice si Jared kundi panoorin ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga sundalo. Wala na silang mahihiganti. Mabilis na natapos ang labanan, at halos lahat ng sundalo ng kalyadong hukbo ay namatay sa kanilang mga kamay. Ang kapangyarihan ni Eragon ay nakakatakot. Nawala sila ng walang bakas matapos nilang talunin ang ruling union. Para bang wala sila noong una. Umurong. Bumalik ka kaagad. Si Lee Jong-guk, Jared, at ang iba pang humingi ng miyembro ay tumakas kay Erudia bago sila inatake ni Eragon. Natalo sila. Ang kalyadong hukbo ng ruling union ay natalo sa lahat ng labanan, at ang pinagsamang bilang ng mga nakaligtas mula sa lahat ng 4 na war zones ay balewala.
Kalaunan ay nakatanggap ng lahat ng balita kung paano nabigo ang plano ng ruling union na sirain ang lungsod ng Oakland. Nabigo sila. Ang naghaharing union ay ganap na nabigo. Isa lamang silang organisasyon ng mga martial artist na bumuo ng isang alyansa, kaya ang buong ruling union ay bumagsak sa sandaling natalo sila sa digmaan. Ang organisasyon na tumagal lamang ng 6 na buwan ay nawala sa loob ng ilang segundo. Sa isang paraan, ito ay talagang nakakadurog ng puso. Natalo tayo sa lahat ng posibleng paraan. Hindi makapaniwala si Bruce sa mga ibinabalita. Oo, sa huling minuto, biglang nagpadala si Erudia ng 2 grupo ng hindi kilalang mga sundalo. Napakalakas lang nila, at ang bawat sundalo ay isang makinang pamatay. Isa pa, napakahiwaga nila na hindi pa natin alam kung sino talaga sila. Natahimik si Bruce. Naalala niya ang ibinabala sa kanya ng ahente ng Shield. Sinabi niya na kung pipilitin ko ang leon sa isang sulok, ito ay gigising. Sa wakas ay nagising na ba ito? Alinmang paraan, nabigo siya sa kanyang misyon. Ang silver lining ay nakuha niyang maibalik si Jared at ilang armas. Naturally, ang mga armas na pinag-uusapan ay ang 8 na upgrade na deicide. Hindi nila makuha ang iba pang mga armas, kaya iniwan nila ito sa Erudia. Si Jared at ang mga pangunahing technician ay dinala lahat sa Zarain, at iyon ang pinakamagandang silver lining doon. Ibinahagi kaagad ng mga Dragonites ang mabuting balita sa buong mundo. Ikinagagalak naming ipahayag ang organisasyon ng martial artist, ang ruling union, ay napawi, at nanalo kami sa digmaan. Nanalo si Erudia. Kumalat ang balita sa buong Erudia at sa mundo na parang apoy. Ang mga lansangan ng Erudia ay napuno ng tawanan at tagay, at lahat ay nagdiwang. Ang mga kaganapan na ginanap ay mas engrandi kaysa sa Pasko. Ang muling pagbabalik sa buhay na dating inakala na wala na. Iyon ay tunay na isang kamangha-manghang pakiramdam. Ilang sandali ang nakalipas, si Erudia ay nasa bingit ng kamatayan, at lahat ay naghahanda para sa apocalypse na inaakala nilang darating. Gayunpaman, nagpakita ang mga hindi kilalang bayani at pinangunahan ang bansa sa tagumpay. Si Erudia pa rin ang hindi matatalo na bansa noon pa man. Nanatiling nagkakaisa ang mga mamamayan nito, at maliwanag ang kanilang kinabukasan. Lahat ng Erudia ay nagbabadya sa tuwa. Ang mga taong naninirahan sa ibang bansa, sa kabilang banda, ay natigilan. Nanalo talaga si Erudia. Iyan ay katawa-tawa. Nangyari nga ang bangungot na kinatatakutan nila. Nakaligtas si Erudia. Ang mga puwersa sa mga dayuhang bansa ay labis na nabigo na maaari silang mamatay. Ang mga pinaka-nadismaya, natural, ay ang mga taong inabandona ang kanilang pagkamamamayan ng Erudian at sumali sa ibang bansa. Gumugol sila ng labis na pagsisikap na tumakas sa bansa na nagnanais na magkaroon ng maganda, mapayapang buhay. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang mga taong iyon ay nagdarasal para sa pagkamatay ni Erudia. Sinong mag-aakalang si Erudia ang mananalo sa digmaan? Tinalikuran na nila ang kanilang citizenship kaya hindi na sila nakauwi. Nanghihinayang. Halos lahat ng tao ay nagsisi sa pagpili na iyon. Pero hindi lang sila ang nalungkot. Tulad nila, ang mga Dragonites at ang mga mandirigma ng Erudia ay hindi nagdiriwang kasama ng ibang bahagi ng bansa. Hinahanap ng mga lalaking iyon sa war zone si Levi. Baka patay na siya, pero dapat pa rin natin siyang iuwi.